Ano ang gagawin mo kung isang araw ay magising ka at matuklasan na nakipagpalit ka ng katawan sa ibang tao, lalo na sa taong kinasusuklaman mo? Ang kalokohang ito ay talagang nangyari kay Kang Nayon at sa kanyang junior na empleyadong si So Yun-ho. Mula roon, sunod-sunod na nakakatuwang insidente ang nangyari na hindi sinasadyang naglapit sa dalawang taong ito. Ang maganda at mapagmataas na babaeng ito ay si Kang Nayon, isang workaholic at napakagaling na marketing specialist. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, unti-unti siyang umaakyat sa posisyon ng direktor ng kumpanya. Ngayon, mayroon siyang pulong sa isang ngunit dahil sa trapiko, talagang nagmamadali siya sa kanyang napaka-praktikal na kakayahan sa paghikayat. Nayon had the taxi driver weave through traffic to get her to the destination in just under 5 minutes. The person waiting for her was the big boss of a media company, who was already unhappy seeing her arrive late. However, Nayon still had 3 minutes to turn the situation around for this collaboration. She was very confident, mentioning a male actor with a very complicated private life. However, thanks to her successful whitewashing plan, he remained safe and sound, and his career even soared. Hearing what Nayon said, director Kim Jae-won seemed vague and unconvinced. She looked at her watch, and when she looked up, she saw actor Dong Gok had already arrived. Talagang napakahusay ng pagkakaplano ni Nayon. Ang pagdating ni Donggok ay isang napakongkretong ebidensya ng lahat ng sinabi ni Nayon mula simula. Nakita ang kanyang kakayahan, nagpa siya si Director Kim Jae-hwan na makipagtulungan at bigyan si Nayon ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento. Sa kabilang banda, si Kim Jae-hwan na ito ay ang direktor ng isang sikat na brand na nagngangalang MF Beauty. Nitong mga nakaraang araw, gusto niyang magbukas ng isa pang branch store. Gayunpaman, ang lokasyon ng konstruksyon na ito ay dating pabrika ng pananahi, kaya mahigpit itong tinututulan ng mga lokal na residente. Ang trabaho ni Nayon ngayon ay kumbinsihin ang mga manggagawa na lumipat upang ibigay ang pabrika ng pananahi sa construction team ni Kim Jae-won. Assistant Romy. Nagtaka si Assistant Romy nang marinig niyang nakuha ni Nayon ang proyektong ito. Kalmado pa rin si Nayon kapag interesado na siya sa isang bagay, mahirap nang makatakas. Pagkatapos ay inatasan ni Nayon ang trabaho kay Romy. Una, mag-schedule ng pulong sa kumpanya ng real estate, simulan ang paghikayat sa mga manggagawa ng pabrika, at magdaos ng press conference upang ipahayag ang pagtutulungan. Gayunpaman, bago ang lahat ng iyon, kailangan muna itong i-post sa social media para madaling ma-access ng lahat ang bagong impormasyon. Ang balita ay nakakuha ng malaking pakikipag-ugnayan agad pagka-post. Ngayon, alam na ng lahat sa kumpanya na nakuha ni team leader Kang Nayon ang eksklusibong proyekto ng MF Beauty. Ang MF Beauty ay nasa nangungunang 3 brand sa Korea. Naririnig pa lang, alam na agad na hindi ito madali. Dito mo makikita kung gaano kagaling si Kang Nayon. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, sa susunod na pagsusuri ng performance, malaki ang posibilidad na mapag-isipan siyang maging direktor sa punong tanggapan. Kahit na napakahusay niya, sumasakit ang ulo niya dahil medyo mahirap ang proyektong ito. Sa nakaraan, ang MF Beauty ay umani ng batikos dahil sa paggawa ng mga eksperimento sa hayop. Sobrang nag-alala ang kanyang senior para kay Kang Nayon, kaya personal siyang nagpunta para paalalahanan siya. Sa pabrika ng sapatos ngayon, matindi ang pagtatalo sa pagitan ng mga tao mula sa kumpanya at sa mga manggagawa ng pabrika. Si So Yun-ho ay inilagay bilang espiya sa kalaban, ngunit mukhang wala rin siyang naitulong. Balik tayo kay So Yun-ho. Siya ang bagong intern sa Seongsu Company. Bukod sa pagiging gwapo at kumpiyansa, wala na siyang ibang magandang katangian. Dahil nag-aral sila sa iisang paaralan at lubos na hinahangaan si Nayon, gustong-gusto niyang magtrabaho sa ilalim niya. Gayunpaman, dahil lamang sa kaguluhang ito, hinila ni Nayon si So Yun-ho sa kwarto at pinagalitan siya. Naglabas pa si So Yun-ho ng isang tumpok ng mga dokumento na nagpapatunay na hindi tapat ang pagnenegosyo ng MF Beauty at pinayuhan si Nayon na muling isipin ang pakikipagtulungan. Nakita ni Nayon ang walang kinabukasan na lalaking ito na natakot bago pa man magsimula, kaya nainis lang siya. Sa mundo ng marketing, walang katuwiran ang paggawa ng marketing kung mag-iisip ka ng mababaw. Sa tulad mong ganyan, habang buhay kang hindi unlad, sabi ni Nayon, na lalong sumakit ang ulo dahil kay So Yun-ho. Nang gabing iyon, habang nagpaplano para sa brand product, natapos ng mga subordinate ang sample ng imbitasyon na may espesyal na disenyo na may kislap at ipinasa ito kay Nayon para sa pag-aproba. Ngunit naaalala niya ang paalala ni So Yun-ho, kaya pinagawa niya itong muli. Sa pagkakataong ito, kailangang mag-focus sa natural na tema upang ipakita na gumagamit ang MF Beauty ng mga sangkap na eco-friendly. Habang naglulusang, pinayuhan ng katrabaho si So Yun-ho na iwasan si team leader Kang Nayon. Natatakot lang sila na kapag patuloy siyang sumasalungat sa kanya, kapag naging regular na empleyado na siya, hindi na magiging maginhawa. Sa Seongsu, mayroong 2 malinaw na klase. Ang unang klase ay ang Diamond Class, na pag-aari ng koponan ni team leader Kang Nayon. Ang ikalawang klase ay pag-aari ng mga taong naghihintay na agawin ang posisyon ni Nayon. Ito ang koponan ni Department Head Nam. Sa ilalim nito, naroon ang koponan ni Jo Seung-joon na nagbibigay ng buong suporta kay team leader Kang Nayon. Bukod doon, mayroon pang 2 iba pang koponan na pinamamahalaan ng mga individual na pag-aari ng mga taong kontento sa kanilang sitwasyon at ayaw ng pakikipaglaban. Dito pa lang, naramdaman na ni So Yun-ho ang kabusugan ng kanyang tiyan. Narinig niya ang tunog ng mensahe, sumulyap siya at nakita niyang si Nayon ang nagpadala ng mensahe.
Inutusan niya siyang pumunta agad sa hotel. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari. Ngunit tila masama na ang nangyayari. Tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan na puno ng pag-aalala at awa, habang si So Yun Ho naman ay umiiyak sa loob-loob niya. Pagdating niya, nakita ni So Yun Ho ang direktor ng BF Beauty na nakaupo roon. Ipinaliwanag niya kay So Yun Ho na mahal niya ang mga hayop at walang pang-aabuso o anumang katulad nito ang mangyayari. Mukhang pagkarinig nito, mas naniwala na si So Yun Ho sa proyektong ito. Kung hindi lang sila magkasama sa team ngayon, hindi niya gagawin ang walang kwentang at nakakaaksayang oras na ito. Sa buhay, walang pagkakataon na ang isang nakatataas ay kailangang magpaliwanag sa isang nakabababa. Sobra na ang pagpapakita ng pabor ni Kang Nayon sa isang intern. Bukod doon, habang pauwi sa kotse, patuloy na binabanggit ni So Yun Ho ang tungkol sa misyon, isang bagay na para kay Nayon ay para lamang sa mayayaman. Nayamot na siya sa pakikipagtalo kay So Yun Ho, kaya ibinaba niya ito sa tulay at mag-isa siyang umuwi. Malamang na sobrang pagod sa trabaho, kaya madalas magkaroon si Nayon ng mga guni-guni. Pagkabukas niya ng ilaw, agad siyang kumuha ng isang dakot ng gamot upang kumalma. Sa gitna ng pagkapagod at kalungkutan, nakatanggap pa siya ng mapanuksong mensahe mula kay So Yun Ho. Talagang doble ang problema. Agad siyang kumain ng almusal at mabilis na pumunta sa opisina. Gusto niyang makipagkita kay Nayon upang kumpirmahin ang ilang bagay. Pagdating niya, nakita niya agad ang team leader sa gate. Si So Yun Ho, dahil umiwas sa isang sasakyan, muntik na siyang matumba pa atras. Buti na lang at mabilis na tumakbo si Nayon para saluhin siya. Nakakatawa tingnan ang lalaking parang tuko. Pagkalabas lang sa bisig ng team leader, bumalik na naman si So Yun Ho sa kanyang pagiging mapanukso. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta upang makipagkita sa kanya ngayon ay upang kumpirmahin muli ang F-Beauty. Seryoso pa ngang pinipilit ni So Yun Ho ang kanyang boss na maglaro ng Tiso gambling game. Talagang walang kapantay ang pagiging mapangahas ng intern na ito. Kung hindi lang sila magkakilala noon pa, ipinatapon na sana siya ni Nayon sa isang isla para makipaglaro sa mga unggoy. Ayaw niyang magsayang ng salita kay So Yun Ho. Agad na pinauwi ni Nayon si So Yun Ho sa pabrika para magtrabaho. Sa pulong sa mga senior executives, patuloy na binabatikos at minamaliit ng panig ni team leader Nam ang kakayahan ni Nayon. Matatalim din siyang sumagot na nagpangyari sa kalaban na magmura na lamang. Sa kabilang banda, si So Yun Ho ay inatasan na pumunta sa pangunahing pabrika ng beauty company upang siya satin at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa proseso ng pagtatrabaho, nakatuklas siya ng isang kahina-hinalang bagay. Hindi niya maintindihan kung bakit gumagamit ng damo ang kumpanya ng kosmetiko sa proseso ng pagmamanupaktura. Ang kaalamang ito ay tila kakaiba kaya naging interesado si So Yun Ho. Gayunpaman, agad na niligaw si So Yun Ho ng empleyado ng kumpanya pagkatapos noon. Ngayon, habang nagtatanghalian, nakatanggap si Nayon ng tawag mula kay Kim Jae-wan. Medyo nag-aalala siya kay So Yun Ho kaya tumawag siya para magtanong. Akala ni Nayon na masyadong nag-aalala ang direktor sa proyekto kaya pinakalma niya ito. Bago sila magbaba ng telepono, nagtataka siya kung maayos ba talaga ang MF Beauty. Sa tanong ni Nayon, hindi direktang sumagot si Kim Jae-wan. Gusto lang niyang malaman ni Nayon na hindi mahalaga ang kanyang pinag-aalala. Ang mahalaga ay sa susunod na pulong sa vice-presidente ng Seongsu. Magsasabi siya ng magagandang bagay tungkol kay Nayon sa harap nito. Kaya kailangan lang niyang maghanda ng mabuti para sa marketing campaign na ito. Sa beauty company ngayon, hirap na hirap si So Yun Ho sa mga papasok na kargamento. Halos mahimatay na siya sa pagod. Matapos ayusin ang lahat, pumasok siya sa bodega para hanapin ang kanyang telepono. Ngunit dito niya rin natuklasan ang sikreto ng kumpanya. Hindi basta-basta lang na mayroong ligaw na kuneho sa gitna ng isang kumpanya ng kosmetiko. Sa puntong ito, muling nag-alab sa kanyang isip ang mga pagdududa tungkol sa kaduda-dudang operasyon ng beauty company. Si Nayon naman, nakaupo at pinagdugtong-dugtong ang lahat ng datos na may kaugnayan sa beauty company at mayroon na rin siyang sariling mga hinala. Natuklasan lang ni So Yun Ho ang isang maliit na pahiwatig at nagpasya na siyang alamin ang katotohanan. Pinindot niya ang pindutan para buksan ang pintuan ng bodega at matapang na pumasok. Lumitaw sa kanyang harapan ang mga hawla ng kuneho na maayos na nakasalansan. Sa isang sulok, mayroong anatomical diagram at mga kagamitan sa eksperimento. Upang muling kumpirmahin, binuksan ni So Yun Ho ang ilaw. Lumitaw ang buong eksena, mas totoo at malinaw kaysa kailanman. Sa ganoong kalinaw na ebidensya, imposible nang tumakas. Naisip ni So Yun Ho na dapat siyang magpalit ng propesyon at maging investigador, hindi isang marketing specialist. Buong tapang na lumalim si So Yun Ho sa loob. Sa harap niya ay ang mga kuneho na naglalabas ng mahina at natatarantang tunog. Ang kanilang mga mata ay namumula at mukhang kaawa-awa. Hindi na makapaghintay pa, agad na tumakbo si So Yun Ho pabalik sa kumpanya upang iulat ang bagay na ito sa team leader. So Yun Ho, hindi mo ba iniisip na sa puntong ito, gusto mo pa ring ipromote ang produkto para sa kumpanyang iyon? Ngunit pinura na ni Nayon ang lahat ng larawan na kinunan ni So Yun Ho at kalmado siyang kumilos na parang walang nangyari. Sa susunod na linggo na ang pagbubukas ng branch store, huli na para baguhin ang lahat. Gusto niyang itago ang lahat ng perpekto, ipakita lamang ang mga lakas at ibaon ang mga kahinaan. Iyan ang huling layunin ng brand marketing. Ibinagsak ni Nayon ang telepono ni So Yun Ho sa sahig at inapakan ito. Ipinapakita nito na wala siyang pakialam sa lahat ng katotohanan. Galit na tiningnan ni So Yun Ho si Nayon ngunit hindi makapagsalita. Alam niyang hindi niya bibitawan ang kontratang nagkakahalaga ng bilyong won para lamang sa ilang kuneho.
kaya nagpa siya si So Yun Ho na gawin ito sa sarili niyang paraan. Tumayo siya, yakap ang maliit na kuneho at balak umalis, ngunit pinaupo siya ni Naeon. Galit na naggangalit ang kanyang ngipin. Kung may gagawin siyang kalokohan na makakaapekto sa proyekto niya sa pagkakataong ito, huwag niyang sisihin si Naeon sa pagiging malupit. Pagkasabi nito, pinaalis na rin niya si So Yun Ho. Pagkaalis ni So Yun Ho, nagpakita na naman ang guni-guni ni Naeon. Kumikirot ang kanyang ulo, gayunpaman, pinilit pa rin niyang magtrabaho at gumawa ng mga susunod na plano. Agad na sumakay si Naeon ng kotse papunta sa bahay ni Kim Jae-won. Nang makita niya ang mga larawan at video ng mga kuneho, alam na ni Kim Jae-won na natuklasan na ni Naeon ang iskandalo ng kumpanya. Sa kabila nito, hindi pa rin natakot si Kim Jae-won. Dahil alam niyang kung bibigyan niya lang ng mas maraming pera si Naeon, itatago at tatakpan niya ito. Hindi rin nag-atubili si Naeon na magmungkahi ng isang makatwirang presyo, na para bang iyon ay bayad sa pamamahala ng panganib na kailangang bayaran ni Kim Jae-won. Sa laki ng halagang iminungkahi niya, medyo natulala si Kim Jae-won, ngunit napilitan siyang tanggapin dahil mas kailangan niya si Naeon ngayon. Kinabukasan, kumalat na ang balita tungkol sa pagtutulungan ng Seongsu at Daft Beauty sa lahat ng channel ng impormasyon. Dahil dito, nakakuha si Naeon ng mas maraming kontrata para sa kumpanya at ang kanyang reputasyon ay lalong umakyat. Nakita na rin ni So Yun Ho ang balita, ngunit malungkot ang kanyang mukha. Dinala niya ang bagay na ito sa kanyang matalik na kaibigan. At pinayuhan siya na sundin ang kanyang puso. Matagal na nag-isip, nagpa siya si So Yun Ho na pumunta muli sa pabrika ng beauty company upang suriin at linawin ang mga bagay-bagay. Ngunit ang lahat ay nalinis na. Ipinagbigay alam din ng empleyado kay So Yun Ho na naaprubahan na ang kasunduan at hinihintay na lang ang araw ng pagbubukas. Lumalabas na pagkatapos ng maraming araw ng welga at protesta, pumayag na ang lahat ng manggagawa na pumirma sa kasunduan sa paglipat. Bagamat ayaw nilang umalis, ang kabayaran ay naging triple ang normal na halaga. Sino sa mundong ito ang tatanggi sa pera? Ngunit iisa lang ang may-ari ng pabrika ng sapatos ang patuloy na ayaw tumanggap ng pera. Umuwi si Johnny upang iulat ang sitwasyon kay Naeon at siya ay pinagalitan ng husto. Kahit na 8 taon na siyang assistant, wala pa rin siyang nagawang perpekto. Kailangan pa ring ayusin ni Naeon ang lahat ng gulo niya. Sa huli, kung babalik si Naeon sa headquarters, si Johnny ang magiging team leader, ngunit mukhang marami pa rin siyang kakulangan. Pagkaalis ni Naeon, napasimangot si Johnny dahil sa inis. Napansin ito ni team leader Nam at lalo pa niyang pinag-alala si Johnny. Napanood niya ang pagsisikap ni Johnny at naawa siya dahil si Naeon ay isang diktador na babae na iniisip lang ang sarili. Ang mga taong tumutulong sa kanya, maging sila man ay nakatataas, nakabababa o kasamahan. Kapag naramdaman niyang wala ng silbi, agad na itataboy ni Naeon ang sinuman. Sa paggawaan ng sapatos ngayon, matigas ang ulo ng may-ari at gustong panatilihin ang pabrika hanggang sa huling hininga. Biglang natahimik ang magulong eksena nang biglang dumating si Naeon sakay ng kotse. Ang kanyang matinding presensya ay nagpatumpik-tumpik sa matandang lalaki. Ngunit napakasensitibo niya sa pera at patuloy na ginagamit ni Naeon ang pera sa negosasyon na lalong nagpaubos sa kanyang pasensya. Gamit ang kutsilyo sa kanyang bulsa, tinutok ni Sanbok ang liig ni Naeon para takutin siya. Hindi man lang natakot si Naeon at nagpatuloy sa negosasyon. Isang eksenang parang pelikula na may kutsilyo sa liig ang lumitaw sa harapan na ikinagulat ni So Yun Ho. Tumakbo siya para yakapin ang matandang lalaki. Parehong nagkaguluhan ang dalawa kaya hindi sinasadyang nasagi ng kutsilyo ni Sanbok ang noo ni So Yun Ho. Ang pagdaloy ng dugo ay nagdulot ng gulat sa lahat. Sa sobrang pagkalito, tumakas si Sanbok sa pinangyarihan. Tiningnan siya ni Naeon na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Napagtanto ni So Yun Ho na ito ay isang dula lamang na inihanda ni Naeon upang pahirapan ang matandang lalaki at mas madaling mapaalis ang mga tao. Hindi lang niya inaasahan na si So Yun Ho ang masasaktan ngayong araw. Bago umalis si Naeon, sinumbatan siya ni So Yun Ho na wala siyang puso at walang pakialam tungkol sa immoral na gawain ng beauty company. Kung hindi niya kayang ipatupad ang tama mula simula, hindi rin niya dapat tulungan silang magtago. Umiti ulit si Naeon ng mapanukso. Nagtanong siya pabalik, sigurado ka ba na totoo ang sinabi mo? Ang tanong ni Naeon ang nagpatahimik kay So Yun Ho. Talaga bang ganoon kalaki ang kapangyarihan ng pera? Sa ilalim ng direksyon at pagpaplano ni Naeon, makalipas ang isang linggo, ang pabrika ng sapatos ay naging isang marangyang lugar ng pamimili na tinanggap ng maraming kabataan. Nakita ang mga resulta na higit sa inaasahan, labis na humanga si Kim Jae-won. Sinundan niya si Naeon at dinala siya nito mula sa isang sorpresa patungo sa isa pa. Ang pangunahing atraksyon ng tindahan ay ang pangunahing stall kung saan inilalagay ang display ng mga produkto. Idinisenyo ito ni Jo Seong-jo ng napakaganda. Kapag binuksan ang ilaw, magbibigay ito sa mga bisita ng pakiramdam na sila ay naliligaw sa isang mahiwagang labirint ng tubig. Dahil ang produkto ng moisturizer ng kumpanya ay pinino mula sa malalim na tubig ng karagatan, ibinase ng koponan ni Naeon ang ideyang iyon sa paggawa ng disenyong ito. Wala nang masabi si Kim Jae-won upang purihin ang dalaga. Sigurado rin siya na hindi na magtatagal at lilipat na si Naeon sa punong tanggapan. Sa bahay, narinig na rin ni So Yun Ho ang balita tungkol sa pagbubukas ng tindahan. Mukhang maganda ang reaksyon ng mga consumer at nalampasan din ang inaasahang dami ng nabentang produkto. Malamig ang ekspresyon ni So Yun Ho. Nagbihis siya para dumalo sa party ng kumpanya kasama ang lahat. Sa maingay na lugar, masaya ang lahat. Pagbati para sa matagumpay na pakikipagtulungan sa F Beauty sa pagkakataong ito. Biglang dumating si Naeon na may maladivang aura at nakuha niya ang lahat ng atensyon. Kahit hindi siya nagsasalita, makikita sa mukha ni Johnny ang pagkadismaya.
nadidismaya. Isang sulyap pa lang ni Team Leader Nam, napansin na niya ang pagbabago sa mood ng dalaga. Lumapit ulit siya at kinantiyawan ito. Napakatuwa na gusto ni Johnny si Johnny. Pero si Johnny ay may pagtingin lang kay Nayon. Inirapan siya ni Johnny at umalis. Dahil naramdaman niyang hindi pa sapat ang panunukso kay Johnny. Nagpatuloy pa siya at pinagdiskitahan si Jo Seong-joon. Kahit nagaano pa kainteresado ang lalaki kay Nayon, tila napakaganda ng ugnayan niya at ng internet iyon. Nabanggit pa lang si So Yun-ho, dumating na rin siya. Ang kanyang gwapong anyo ay madaling makakuha ng atensyon sa party. Kahit na nakatingin sa kanya ang lahat, hindi ito pinansin ni So Yun-ho. Alam niyang nasa itaas si Nayon, kaya dumiretso siya doon para makipag-usap ng pribado sa kanya. May panahon na hinangaan niya ito, ngunit pagkatapos ng proyektong ito, nagbago ang isip ni So Yun-ho. Hiling niya na bigyan siya ng pagkakataong maging regular na empleyado para direkta niya itong makaharap. Ngunit dahil malamig ang dugo ng babae, agad niyang ipinahayag ang pagpapaalis kay So Yun-ho. Sa totoo lang, nahulaan na rin ni So Yun-ho ang gagawing ito ni Nayon, kaya mabilis niyang na-back up ang lahat ng video. Nang gabing iyon din, isang hindi kilalang tao ang sumulat ng reklamo laban kay Nayon. Hindi pa alam kung sino iyon, ngunit kinabukasan ay may nangyaring nakakagulat na balita. Kumalat na sa lahat ng channel ng impormasyon ang paggamit ng beauty ng mga hayop sa pananaliksik ng produkto. Sumisid na ang pulisya sa investigasyon. Sa maikling panayam sa media, ibinunto ni Kim Jae-hwan ang lahat ng responsibilidad kay Nayon. Nang matanggap ang balita, mabilis na tumakbo si Nayon sa kumpanya. Gayunpaman, nagpulong na rin ang board of directors at nagpa siya na tanggalin siya. Pagkatapos, lumabas na ang koponan ni Team Leader Nam ang gumawa ng masamang bagay sa likod niya. Sa puntong ito, hindi na rin makatulong ang senior kay Nayon. Sa labas ng kumpanya, napakaraming reporter ang nakapalibot. Gusto nilang makita si Nayon para kumuha ng karagdagang impormasyon. Sa pangunahing bulletin board, nakapost na rin ang balita ng pagpapaalis kay Nayon. Ang pagiging pampubliko nito ay tila medyo sobra para sa kanya. Lahat ay nagulat at medyo nanghihinayang para sa kanya. Tanging si Johnny lang ang lihim ng ngumiti. Matagal na niyang hiniling ang pagkabigo ni Nayon. Nang gabing iyon, matagal siyang nag-isip, ngunit hindi niya malaman kung sino ang nasa likod ng lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit may nakakaalam sa pagkakaroon ng mga video na iyon. Malinaw na binura na niya ang mga ito. Naalala niya ang party kagabi, habang nakikipag-usap kay So Yun-ho, sinabi nitong kinopya niya ang lahat ng dokumento. Kaya si So Yun-ho ang gumawa nito. Agad siyang nagmaneho papunta sa bagong bukas na branch ng AF Beauty at hinanap ang telepono. Walang kamalay-malay si Nayon na bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng isang taong nakamaskara. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakita niya ang telepono ni So Yun-ho sa ilalim ng tubig. Kakaahon lang ni Nayon at pagtingala niya, nakita na niya ang isang nakamaskara na nakatayo at nakatingin sa kanya. Tumakas si Nayon at hinabol siya nito hanggang sa corner siya at magamit ng lalaking nakamaskara ang pampatulog. Pagkatapos ng ilang pagbabakbakan, nadulas si Nayon at nahulog sa isang malalim na tubig sa ibaba. Sa kanyang pagkalito, muling lumitaw ang guni-guni ni Nayon. Napakaraming kamay ang pumalibot at naglubog sa kanya sa tubig. Nagulat si Nayon nang magising at makitang nasa ospital na siya. Buti na lang at hindi pa siya patay. Ngunit nang sumulyap siya sa salamin, ang mukha na nakita niya ay kay So Yun-ho, hindi na sa kanya. Gulat na gulat siyang sumigaw. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapakalma, naalaala ni Nayon ang gabing iyon. Dahil sa konting alak, nagkaroon sila ng relasyon ni So Yun-ho. Sa madaling salita, hinalikan siya ni So Yun-ho at buong init siyang ginantihan ni Nayon. Ang paggising sa katawan ng ibang tao ay ang pinakawalang saysay at kakaibang bagay na naranasan ni Nayon. Ngunit ngayon na nangyari na ito sa kanya, lalong hindi matanggap ni Nayon. Nang makitang gising na ang lalaki, nagmamadaling pumasok ang doktor at nurse. Kagabi, dinala siya sa ospital na huminto ang tibok ng puso. Malamang na nakaranas siya ng isang napakalaking bagay. Wala nang lakas si Nayon para intindihin ang sinabi ng doktor. Gusto niyang hanapin ang kanyang katawan, kaya tinanong niya ang nurse kung mayroon bang nagngangalang kang Nayon na dinala sa ospital. Pagkatapos magsalita ng nurse, mabilis siyang tumakbo patungo sa recovery room. Sa harap ni Nayon ngayon ay ang kanyang sariling katawan, ngunit mukha itong payat at walang buhay. Sa panaginip, hindi niya inakalang mangyayari ang ganito sa mundo. Pagkakita sa sugat sa kanang kamay ni So Yun-ho, naalaala ni Nayon ang gabing iyon. Nakagawa rin siya ng katulad na sugat sa lalaking nakaitim na nakamaskara. Kaya ba si So Yun-ho iyon? Isinantabi ang tanong na iyon, kinabukasan, pumunta siya sa ospital upang alamin ang kalagayan ng dalawa. Nakita ng doktor ang lalaking nakaupo sa harap niya na lubos na nakakaunawa sa sakit ni Nayon, kaya ibinigay niya ang telepono sa kanya nang may pag-aatubili. Tutal, wala namang kamag-anak si Nayon. Pagkabawi ng kanyang telepono, agad siyang nag-online upang alamin kung totoo nga ba ang pagpapalit ng kaluluwa. Ngunit tila imposible. Isang buwan na silang nasa ospital ni So Yun-ho, ngunit tila mainit pa rin ang balita para sa press. Inimbento pa nga nila ang kwento na si Nayon dahil sa pressure ay bumalik sa kanyang bahay sa katawan ni So Yun-ho na nagdulot sa kanya
niya ng kahirapan sa pagpasok. Nagsinungaling si Nayon na si Soo Yun-ho ang kanyang kasintahan, ngunit hindi talaga naniwala ang gwardiya. Araw-araw, may mga nagpapanggap na kasintahan para makapasok sa kanyang bahay. Tumingin si Nayon sa paligid, marami pa ring nagtitipong mamamahayag dahil hindi siya makapasok sa sariling bahay. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Soo Yun-ho. Gamit ang kanyang talino, pagkatapos ng ilang hula, nabuksan niya ang pinto. Nakita ang makulay na floral pajamas sa kama, naramdaman niyang sobrang immature ng lalaking ito. Muling sumulyap sa sugat sa kamay. Kinukuha ni Kang Nayon ang listahan ng mga suspect. Sa pagtingin sa mga kilos, alam ni Kang Nayon na ito ay plano ng mga may galit sa kanya. Biglang namatay ang ilaw at bumalik ang kanyang mga guni-guni. Mula dito, nakita niya ang may-ari ng pabrika ng sapatos na may hawak na 5 pulgadang kutsilyo na papalapit sa kanya. Sa tabi niya ay si Kapitan Nam, ngunit ang mga suspect ay maaari ding si Johnny o Director Han. Gayunpaman, ang pinakakahina-hinala ay si Soo Yun-ho. Pagod na sa lahat ng nangyayari, ipinagpaliban ni Kang Nayon ang lahat at natulog. Kinabukasan, paggising niya, parang bagong defrost lang siya. Binuksan ni Kang Nayon ang aparador ni Soo Yun-ho at pumili ng pinakamagandang damit para maghanda sa pagpunta sa trabaho. Nakita niya si Soo Yun-ho. Nagbago ang estilo na nagpagulat sa lahat ng kasamahan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkaroon ng ganoong positibong pagbabago. Bukod sa gwapong si Soo Yun-ho at ang malamig, disente, at mapagkumbabang ugali ni Kang Nayon, sila ay naging perpekto. Ngayon, siya ay isinasaalang-alang para sa permanenteng posisyon. Samantala, si Johnny ay isinasaalang-alang para sa posisyon ng team leader, kapalit ni Kang Nayon. Ang mayabang na tingin ni Johnny ay nagpatawa lang kay Kang Nayon. Pagbalik sa kanyang opisina, medyo nag-alala si Johnny tungkol kay Kang Nayon, kaya tinawagan niya ang isang tao para makasigurado. Kung si Kang Nayon ay buhay at bumalik, siguradong mamamatay si Johnny. Sa oras na ito sa kumpanya, patuloy na nagtataka ang mga empleyado tungkol kay Johnny. Hindi nila maintindihan kung paano naging team leader ng Team 1 ang isang assistant dahil hindi madaling makuha ang posisyong iyon. Ang posisyong iyon ay isang simbolo, sumisimbolo sa pagiging numero 1 ng kumpanya ng Seongsu. Nakaupo si Kang Nayon sa tabi at narinig ang sinabi ng mga empleyado at naramdaman niyang tama ang kanyang pagdududa. Parang pinlano na ito o may sumusuporta kay Johnny. Naramdaman ni Soo Yun-ho na gusto niyang tulungan si Kang Nayon, pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na mas unahin ang kanyang sarili. Bagamat naging permanente empleyado na si Soo Yun-ho, inilagay siya ng boss sa pinakanakakainis na team. Naroon ang mga pasaway sa kumpanya na kinaiinisan ng kanilang mga katrabaho at nagiging sanhi ng kanilang pagbitiw. Gayunpaman, hindi na iyon pinapansin ni Kang Nayon. Ang pinapansin niya ngayon ay kung paano niya mahahanap ang sumalakay sa kanya noong gabing iyon. Sa kanyang talumpati sa pagtanggap ng posisyon, ipinakita ni Johnny ang kanyang malalim na simpatya kay Kang Nayon. Sa paraan ng pag-arte ni Johnny, hindi na maatim ng nakatatandang kasamahan ni Kang Nayon. Naglakad siya sa tabi ni Johnny nang may paghamak at hindi man lang pinansin ang sinabi ni Johnny. Kinabukasan, pinatawag ni Johnny si Soo Yun-ho. Hindi niya alam na si Kang Nayon ang nasa harapan niya ngayon. Dahil dito, napakataas ng tingin niya sa sarili at ipinagmamalaki ang kanyang kakayahan. Para pabagsakin din ang kanyang dating kasamahan, gusto rin niyang ipaalam kay Soo Yun-ho na gusto siyang sipain ni Kang Nayon at siya ang nagligtas kay Soo Yun-ho. Ngayon, dapat magpasalamat si Soo Yun-ho sa kanya at linisin ang kalat na ginawa ni Kang Nayon. Sa pagtingin sa sangay na tindahan sa harap niya, hindi inakala ni Kang Nayon na magiging ganoon ito kagulo balang araw. Habang nag-iisip siya, bigla siyang ginulat ng may-ari ng pabrika ng sapatos. Nang makita ang sugatang kamay nito, naalala agad ni Kang Nayon ang gabing iyon. Hindi kaya nagkataon lang ang lahat. Nang makita niyang nawalan ng kontrol ang may-ari ng pabrika ng sapatos, binigay ni Kang Nayon ang mga papeles at sinabing narito siya para tumulong at walang masamang intensyon. Gayunpaman, hindi ito kailangan ng matanda at ibinalik pa ang mga papeles kay Kang Nayon. Pinakalma siya ni Kang Nayon at hindi rin nakalimutang usisain si Sanbok. Ang kaswal na pahayag ni Kang Nayon na ang sinumang nagkasala ay magbabayad ay tumama sa sikolohiya ng matanda. Naguguluhan si Sanbok na ipinaliwanag na kung talagang pinatay niya si Kang Nayon, hindi niya ito sisihin. Sa pandinig lamang ng kanyang sinabi, naunawaan na ni Kang Nayon na sa kaibuturan, gusto na siyang patayin ni Sanbok. Kinabukasan, inilipat ni Kang Nayon ang kanyang gamit sa basement para magtrabaho. Sa pagtingin sa mga bigo na siya mismo ang nagtulak dito, mas naramdaman niya ang pagkadismaya kaysa kailanman. Bagamat hindi na masusukat ang kanilang kakayahan sa pagtatrabaho. Pero kung pag-uusapan ang paraan ng pamumuhay, walang makakapantay sa pagiging mapagmahal. Nang malaman na may bagong darating ngayon, naghanda silang lahat ng maliit na salu-salo para salubungin. Hayaan ang buong grupo na magulo, umupo si Kang Nayon sa posisyon ng team leader at nagtalaga ng mga gawain sa buong team. Pag-usapan naman natin si Johnny ngayon para ipagdiwang ang kanyang promosyon. Nagdaos siya ng isang party at inimbitahan ang lahat ng mahahalagang bisita, kasama na ang sikat na artista na nakatrabaho ni Kang Nayon. Umupo siya sa isang sulok at hindi nakikipag-usap at napakalamig ng kanyang saloobin. Nang mainit
Inis kay Johnny, agad na nagkomento si Dongkook na nagpainis kay Johnny. Hindi mo kayang pantayan si Kang Nayon. Pinagod pa rin si Kang Nayon sa paghabol. Dahil sa paraan ng paninira ni Johnny kay Kang Nayon, naramdaman lamang ni Dongkook ang paghama. Dahan-dahan siyang lumapit kay Johnny at ibinuhos ang isang basong tubig sa ulo nito. Siguro, inakala ni Dongkook na sa paggawa nito ay magigising si Johnny. Nakita ni Johnny na hindi na niya makontrol ang kanyang galit at nagsimulang sumigaw. Hiniling ni Johnny na dalhin siya pabalik kay Kang Nayon. Sa oras na ito, sinadya niyang manatili sa kumpanya para imbestigahan kung sino talaga ang may gawa sa kanya. Walang masyadong mahahanap sa opisina ni Team Leader Nam, tanging ilang nakaulitrato lang ng mga babaeng empleyado. Talagang hindi normal ang taong ito. Gusto ring puntahan ni Kang Nayon ang opisina ni Johnny para tingnan. Ngunit maingat niyang ikinadena ang pinto. Pagkatapos umalis sa kumpanya, pumunta si Kang Nayon sa ospital para tingnan ang sitwasyon. Pagdating niya, nakita niya agad ang doktor na inililipat ang kanyang katawan sa ibang lugar. Tinanong niya at nalaman na dahil walang kapamilya si Kang Nayon at matagal nang overdue ang bayarin sa ospital. Walang pasubaling kinuha niya ang card ni So Yun Ho at hiniling sa doktor na ilipat ang kanyang katawan sa mas magandang silid. Sa pagtingin sa kanyang sarili sa salamin, napabuntong hininga na lang si Kang Nayon sa pagkadismaya. Kinabukasan, sa utos ni Johnny, naroon na ang lahat ng grupo. Hiniling niya sa grupo ni So Yun Ho na iulat ang sitwasyon. Si Kang Nayon na dating walang talo ay kailangan ngayong umupo at magulat sa kanyang nakatataas. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkaiba. Dahil sanay siyang magtrabaho ng mag-isa, inihanda ni Kang Nayon ang lahat at nagkaroon ng napakagandang presentasyon. Sinubukan niyang ipakita ang isang napakakompetenteng So Yun Ho, ngunit hindi maintindihan kung bakit agad itong ibinunyag ni Johnny sa lugar. Sinabi niya na ang estilo ni So Yun Ho ay halos kapareho ni Kang Nayon. Gayunpaman, hindi ito papuri, kundi isang paraan upang kutyain si Kang Nayon gamit si So Yun Ho. Bukod kay Johnson, sumunod silang lahat kay Johnny at pinagtawanan si Kang Nayon. Lumitaw muli ang mga guni-guni ni Kang Nayon. Sa kabutihang palad, nagsalita si Johnson para iligtas ang nakakabahalang kapaligiran ng pulong. Ito ang unang pagkakataon sa halos 15 taon ng pagtatrabaho na ginawa si Kang Nayon na katatawanan. Kinuyong niya ang kanyang galit, gusto niyang pagalitan ang buong grupo. Ngunit napagtanto niya na wala siyang kapangyarihan sa ngayon. Bukod pa rito, gaano man karami ang kanilang sabihin, hindi sila matututo. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, pumunta si Kang Nayon sa ospital upang tingnan ang sitwasyon. Ang pagkakita sa kanyang sarili na walang galaw ay mas nagparamdam sa kanya ng pagkalito. Naisip ni Kang Nayon ang halik noong gabing iyon at napatawa siya. Wala namang ganoong kakaibang bagay sa mundo. Gayunpaman, gusto niyang subukang halikan muli. Baka bumalik ang lahat sa dati. Sa pagsasabi nito, dahan-dahang yumuko si Kang Nayon upang maghanda para sa tadhana na halik na iyon. Ngunit isang boses ang narinig na nagpagulat sa kanya at nagpatigil. Inilabas ni Johnson ang graphic designer. Pinagmasdan ni Kang Nayon si Johnson ng may paghanga. Mukhang siya lang ang tanging tao sa kumpanya na gustong bumisita sa kanya sa ospital. Nang marinig niyang inangkin ni So Yun Ho na kasintahan siya ni Kang Nayon, labis na nagalit si Johnson. Sa harap ng galit ni Johnson, gumamit si Kang Nayon ng matatalim na salita para batiin siya. Bagamat lagi siyang nagpapanggap na nalulungkot sa kanyang paghihirap, puro salita lang si Johnson at wala siyang ginawa para tulungan siya. O gusto niya lang makipagtalik sa kanya? Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Johnson at gustong sugurin si So Yun Ho para turuan siya ng leksyon. Talagang si Kang Nayon ay kilala sa kanyang matatalim na salita. Pilit na pinipigilan ang iba na makapagsalita. Sa sandaling itinaas ni Johnson ang kanyang kamay, napansin ni Kang Nayon ang sugat sa likod ng kanyang kamay. Kaya't mayroon pang isang suspect na isinama sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin si Kang Nayon na si Johnny pa rin ang pinakakahina-hinala, ngunit tiyak na hindi siya makakilos ng mag-isa ng walang tulong. Tinanggal niya ang posibilidad na tutulungan si Johnny ni Team Leader Nam at Director Han, dahil ang isa ay walang kakayahan at ang isa naman ay hindi magiging tanga para masangkot sa ganitong uri ng pagpatay. Lubos siyang mausisa kung sino ang nagpakita sa pinangyarihan at tumawag sa pulis. Tinulungan si Kang Nayon. Kinabukasan, pagbaba pa lang niya sa basement, naramdaman na ni Kang Nayon ang seryosong kapaligiran. Dahil sa kanyang kayabangan at kawalan ng paggalang, si So Yun Ho ang naging salary ng basement team. Gayunpaman, sa kabila ng galit ng lahat, nanatili pa ring walang pakialam si Kang Nayon. Marami pa siyang kailangang gawin at walang oras para sa mga larong pambata. Sa pagbalik sa inabandunang sangay ng beauty, naalala ni Kang Nayon ang sitwasyon noong hinahabol siya ng taong may maskara. Sa kanyang pagmamadali, nahulog niya ang telepono ni So Yun Ho. Habang tinatantya ang posisyon, naramdaman ni Kang Nayon ang isang anino na dumaan sa kanya dahil sa kanyang pagmamadali sa paghahanap ng telepono. Kaya hindi na siya gaanong nag-abala. Hawak ang telepono, mabilis na napansin ni Kang Nayon ang fluorescent substance na kumalat sa telepono, nakapareho ng substance na nakakabit sa kutsilyo ng may-ari ng pabrika ng sapatos. Umalis siya para patayin ang ilaw at suriin itong muli at napagpasyahan niya na ang may-ari ng pabrika ng sapatos, si Sanbok, ay tiyak na naroroon sa pinangyarihan noong gabing iyon. Sa oras na ito sa bar, umiinom si Sanbok kasama ang kanyang mga dating kasamahan. Pinayuhan nila si Sanbok na umalis sa pabrika ng sapatos at humanap ng mas magandang landas na tatahakin. Kung tinanggap lang niya ang kabayaran sa simula pa lang, hindi ba't mas madali na sana ngayon? Nang tumayo si Sanbok para bumili ng mas maraming inumin, dumating din si Kang Nayon.
dumating si Kang Naion at inalok siyang bayaran. Sa pagkakataong ito, humiling din siya ng isang seryosong pribadong pag-uusap. Para hindi masayang ang oras ng dalawa, direktang sinabi niya kay Sanbok na nalaman niya ang kanyang presensya sa pinangyarihan noong nasugatan si Kang Naion. Ayaw ni Sanbok na pagdudahan siya ni So Yun-ho na pumatay, kaya isinalaysay niya ang buong pangyayari. Ang kanyang paglitaw doon ay aksidente lamang dahil sa pagkalasing. Gayunpaman, dahil doon, nakita niya si Kang Naion na nakahiga sa isang basang lugar. Sa sobrang gulat, ginamit ni Sanbok ang kanyang kutsilyo sa paggawa ng sapatos para iligtas siya. Bagamat hindi niya gusto si Kang Naion, ayaw niyang gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang konsensya, kaya kinuha ni Sanbok ang kanyang telepono at tinawagan ang pulis. Sa pagtantoong hindi siya masamang tao at napakadedikado sa kanyang propesyon, nagpa siya si Kang Naion na tulungan ang lalaking ito. Kinagabihan, pumunta siya sa club ni Anjoon. Bagamat galit pa rin, nang makita ni Anjoon ang gwapong si So Yun-ho, lumambot ang kanyang puso. Nangako rin si Kang Naion na bibigyan niya si Anjoon ng sorpresa. Gusto ni Anjoon at ng kanyang mga kaibigang bakla ang mataas na takong. Ngunit napakahirap makahanap ng isang pares na gusto nila. Sa pagkaunawa nito, nagkaroon si Kang Naion ng magandang ideya. Mula ngayon, si Sanbok ang gagawa ng sapatos para sa mga taong may malalaking paa. Ito ay tulad ng isang batong pumapatay ng 3 ibon na katulong kay Sanbok na sunugin ang kanyang hilig at natupad ang hiling ni Anjoon. Tinulungan niya ang kanyang mga kaibigan at ang pangunahing layunin ay itaguyod ang paparating na kampanya ng So Yun-ho team. Lahat ay natuwa sa planong ito ni So Yun-ho nang hindi nalalaman ang katotohanan sa likod nito. Si So Yun-ho ay si Kang Naion. Ang may-ari ng pabrika ng sapatos ay mas naging positibo ang pananaw kay So Yun-ho. Ang suporta para sa mga sapatos na gawa sa kamay ay lumaganap at nakatanggap ng positibong feedback mula sa lahat. Ang buong kumpanya ay humanga kay So Yun-ho at sa kanyang team, maliban kay Johnny. Nakikita ang produkto ni So Yun-ho sa kanyang kamay, lumitaw sa mukha ni Johnny ang hindi maitagong pagkayamot. Nagpapasalamat kay So Yun-ho sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Tinawagan siya ni Sanbok at pinasalamatan. Sa oras na ito, sa ospital kung saan nakahiga si Kang Naion, maingat na pinuputulan ng totoong salarin ang kanyang mga kuko. Malamang ay inakala niyang tuluyan ng naging halaman si Kang Naion. Si Kang Naion, na nag-imbestiga sa nakatagong salarin, ay nakatanggap ng tawag. Nagmadali siyang pumunta sa ospital. Agad-agad, ang kanyang katawan ay nagpakita ng abnormal na panginginig. Pagdating niya, akmang papasok na sana siya sa silid nang mapansin niya ang isang lalaki na may hawak na rabbit mask sa pag-iisip na mas mahalaga ang mahuli ang salarin. Bumalik si Kang Naion at hinabol ang lalaking nakaitim na damit. Napansin din ng lalaking nakaitim na natuklasan siya at tumakbo ng mabilis patungo sa liblib na eskinita ng hagdanan. Napagtanto ni Kang Naion na nawala na niya ang lalaki. Bago pa siya makabangon, inatake na siya mula sa likuran. Sinubukan pa nitong saksakin siya gamit ang panlinis ng sapatos, ngunit tila nakatulong ng malaki ang katawan ni So Yun-ho kay Kang Naion sa paglaban. Kaunting-kaunti na lang at matatanggal na niya ang maskara nito, ngunit biglang dumating ang pagkahilo. Dahil doon, nakatakas ang salarin. Ang katawan ni Kang Naion ay na-diagnose ng mga doktor na may pansamantalang shock. Bagamat stable na ang kanyang vital signs, hindi makasisiguro ang doktor kung magkakaroon pa siya ng ganoong panginginig. Habang nag-iisip siya, dumating ang mensahe ni Sanbok. Gusto niyang bigyan si So Yun-ho ng mahalagang balita na mayroong gumaganang security camera sa pabrika. Ngunit nang suriin niya, nawawala ang memory card. Nagmamadaling umalis si Kang Naion. Hindi niya alam na nagpapahiwatig na ng paggaling ang kanyang katawan. Balik tayo kay Johnny. Ngayon, mayroon siyang panayam mula sa istasyon ng CE. Mausisa sila tungkol sa kung paano sinisisi ni Kang Naion ang sarili at kung magbibigay ba ng kompensasyon ang kumpanya ng Seongsu. Tila naghihintay lamang si Johnny sa pagkakataong iyon at nagbigay ng video kung saan si Kang Naion ay kusang nahulog sa tubig nang hindi gising at sinisi siya sa pagkalasing at kawalan ng kontrol sa sarili. Nang makita ang balitang ito, labis na nagalit si Kang Naion. Tumakbo siya pataas para harapin si Johnny at nakatanggap ng bastos na tugon. Nauna siyang magdiwang, ngunit hindi nagtagal ay may nagmadaling umakyat sa ilalim at ipinaalam ang presensya ng isang totoong Kang Naion. Upang hindi magulo si So Yun-ho, mabilis na tumakbo si Kang Naion at hinila palabas ang lalaki. Nang malaman ni So Yun-ho na si Kang Naion ang nasa harapan niya at nasa kanyang katawan, hindi pa rin niya matanggap. Nagtataka siya kung bakit kalmado si Kang Naion at ipinaliwanag naman ni Kang Naion na nasanay na siya rito sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, sinisi pa rin ni So Yun-ho si Kang Naion sa paggamit ng kanyang katawan araw-araw na parang panggugulo. Parang siya lang ang gumagamit nito. Sinubukan niyang tanggalin ang lahat ng kanyang damit sa galit na nagdulot ng gulat sa buong opisina. Namutla si So Yun-ho. Agad na inutusan ni Kang Naion si So Yun-ho na umalis doon, kung hindi ay hubarin niya pati ang kanyang pantalon. Hindi kayang makipagkompetensya sa katigasan ng ulo ni Kang Naion, napilitan siyang umalis nang nakayuko ang buntot. Pagkalabas niya ng kumpanya, nakasalubong niya si Johnson. Nagsimulang mag-stammer at magkagulo si So Yun-ho na nagpagulat kay Johnson. Kinagabihan, naghanda si Kang Naion ng isang folder ng kanyang mga papeles at inutusan si So Yun-ho na isaulo ito. Kailangan niyang kumilos at gumalaw na
nagpaparang siya para magawa ito. Hindi maitago ang kanyang pagkausisa. Tinanong ni Kang Nayon kung bakit noong araw na nangyari ang insidente sa kanya. Nagpakita si So Yun Ho sa beauty branch. Matapat na sinagot ni So Yun Ho na pumunta siya para makita si Kang Nayon dahil nag-aalala siya. Inakala niya na bahagyang kasalanan niya ang nangyari kay Kang Nayon, ngunit pagkatapos ay nawala ng malay si So Yun Ho nang hindi malamang dahilan. Tinanong niya kung sinumbong siya ni So Yun Ho at nakita niya ang nanlalaking mata ni So Yun Ho. Sinabi ni So Yun Ho na unfair iyon sa kanya dahil magkasama sila noong araw na iyon at may nangyaring hindi kanais-nais. Hindi ba naalala ni Kang Nayon ang anuman? Nagkunwari na nahihiya si So Yun Ho. Nagsinungaling pa siya sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan. Ngunit sa huli, hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni So Yun Ho kung bakit nawala ng malay si Kang Nayon pagkatapos na mailantad ang impormasyon ng kumpanya. Ginagawa ba niyang Kang Nayon ang sarili? Ipinakita ni Kang Nayon ang rabbit mask at tiningnan ang mga larawan na nakasabit sa dingding. Agad na nahulaan ni So Yun Ho na ito ang mga taong pinaghihinalaan niya. Ngunit ngayon ay hindi na siya kasama sa listahan ng mga suspect. Sinara niya ang kahon ng mga papeles at ibinigay ito kay So Yun Ho. Simula bukas, kailangan pa ring pumunta ni So Yun Ho sa kumpanya. Dapat niyang bawiin ang dati niyang posisyon sa kumpanyang ito ng Seongsu. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, dinala ni Kang Nayon si So Yun Ho sa kanyang bahay. Ang paglibot sa loob ng bahay ni Kang Nayon ay sapat na para mamangha si So Yun Ho. Kung posible, gusto niyang manirahan doon ng matagal. Hinila ni Kang Nayon si So Yun Ho pabalik sa realidad. Ang perang mayroon si So Yun Ho ngayon ay hindi na sapat para sa kanyang pang-araw-araw na gastos. Paano pa ang manirahan dito? Habang nag-uusap, hindi pa rin maintindihan ni So Yun Ho kung paano sila nagpalit ng kaluluwa. Tulad ng sa pelikula, dapat mayroong dahilan, tulad ng pagkakagusto ng isa sa kanila sa isa pa sa loob ng mahabang panahon. Bigla silang nagtinginan at nanginginig, kaya mas mainam na kalimutan na lang ang hinuha na iyon. Biglang lumapit si Kang Nayon kay So Yun Ho, na biglang naging mahiyain, tulad ng isang kuneho. Iminungkahi ni Kang Nayon na dapat silang maghalikan upang makabalik sa dati. Agad na sumagot si So Yun Ho. Aktibo siyang lumapit sa kanyang bibig ng napakagaling. Dahan-dahan ding bumaba si Kang Nayon para sa isang halik. Sa sandaling ito, tila huminto ang lahat. Ang mga alaala ng Summer Lake ay lumitaw sa kanilang mga isip. Akala nila bumalik na sa dati ang lahat, ngunit hindi pa rin ito tulad ng inaasahan. Kinabukasan, sumakay si So Yun Ho sa kotse ni Kang Nayon patungo sa kumpanya. Karaniwan, sumasakay lang siya ng tren o kung kinakailangan taxi. Ngunit ang pagsakay sa isang T-War horse ng mag-isa ay hindi niya sanay. Bagamat sinanay siyang mabuti ni Kang Nayon, hindi pa rin sanay si So Yun Ho sa formal at seryosong estilo ni Kang Nayon. Nang makipag-usap sa nakatataas, hindi niya namalayan na nanginginig siya at patuloy na nautal. Narinig din ng mga kasamahan at naramdaman na wala ng kahit kaunting karisma si Kang Nayon. Malamang, nabagok ang ulo niya nang mahulog siya. Naalala ni So Yun Ho ang mga sinabi ni Kang Nayon kagabi. Ang isang serye ng mga plano ay kailangang ipatupad. Una, hanapin ang pumatay sa kanya isang buwan na ang nakalipas. Pangalawa, bawiin ang kanyang posisyon bilang numero 1 sa Seongsu. Ngunit ngayon na nakaupo sa harap ng direktor ng Human Resources, nanginginig si So Yun Ho at walang maisip. Tuwang-tuwa si Johnny nang makitang biglang naging tanga si Kang Nayon. Para patunayan ang kanyang kakayahan sa lahat, kailangang matagumpay na isagawa ni Kang Nayon ang proyekto ng pagpopromote ng mga laruan ng bata na ibinigay ni Johnny sa kanya sa pagkakataong ito. Kasabay nito, nabigla ang lahat sa basement nang marinig na magsisimulang magtrabaho si Kang Nayon doon bukas. Ang kanyang reputasyon ay alam ng lahat, ngunit ang ginawa ni Kang Nayon ay hindi makapaniwala ang lahat sa ipinakitang kakayahan ni Kang Nayon. Paano nila mapapaniwalaan na ang kilalang si Kang Nayon ngayon ay ang intern na si So Yun Ho? Kahit gaano pa ang pagsasanay, ang pagmamahal ni So Yun Ho sa kalayaan at pagiging medyo clumsy ay hindi mababago sa magdamag. Ang nakakagulat sa lahat ng miyembro ng koponan ay tila ibang tao si Kang Nayon sa kanyang pagbabalik. Naging napakapalakaibigan niya na hindi siya nagalit kahit na siniraan siya at agad siyang sasama kung imbitahan siyang kumain. Samantala, ang pagbabalik ni Kang Nayon ay nagpakaba kay Johnny. Nag-text siya sa nakatagong tao at nagmamadaling umalis ng kumpanya. Para mapadali ang investigasyon, magkasama ng lumipat si So Yun Ho at Kang Nayon. Nararamdaman ni So Yun Ho na si Kang Nayon ay palaging iniisip lamang ang pagbawi ng kanyang posisyon at napapagod na rin siya para kay Kang Nayon. Hindi niya matanggap na palaging umiinom si Kang Nayon sa halip na kumain, kaya hinilan niya si Kang Nayon sa supermarket upang bumili ng mga sangkap para sa pagluluto. Ang matamis na sandali ng dalawa ay napansin ni Jonjin. Mukhang mas nasasanay na silang dalawa sa pagiging nasa katawan ng isa't isa. Habang naghahapunan, hindi pa rin maalis ni Kang Nayon si Johnny sa kanyang isipan. Sa sobrang dami ng naririnig ni So Yun Ho mula sa kanya, naniniwala na rin siya na si Johnny ang suspect sa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, gusto ni Kang Nayon na mailantad ang lahat. Kung bumagsak si Johnny, agad na malalantad din ang kanyang mga kasabwat. Kinabukasan, ang Bit AT&T ay nakipagkita sa bagong kliyente. Eksperto siya sa negosyo ng mga laruang pang-adulto at gustong umarkila ng 5 tao para sa isang kampanya sa advertising. Nang makita niya si So Yun Ho na napakagwapo,
gusto agad siyang kainin ni Miles. Pagkatapos ng maikling talakayan sa trabaho, inimbitahan ang lahat sa lihim na mundo upang mas malalim na tuklasin ang lahat. Nang makita ni Kang na iyon ang hawak ng babaeng kliyente na si Miles at ang paraan ng pakiramdam niya sa kanyang binebentang produkto, napuno siya ng sigasig para magtrabaho. Sinimulan niya ang pagtatalaga ng mga gawain sa lahat ng miyembro. Si John ang may responsibilidad sa pagkuha ng lahat ng larawan ng produkto. Ang mga larawan ay magiging napakahalaga sa proseso ng pagpaplano ng imahe. Si Yung Si Yung E ang maglilista ng mga katangian at presyo ng produkto, at si Fanny naman ang masipag na magli-live stream. Ngunit nang matapos si Kang na iyon sa pagtatalaga ng mga gawain, napansin din ni Yung E na labis ang pagmamalabis ni So Yun Ho sa kanyang kapangyarihan. Narito na ang team leader, ngunit bakit gusto pa rin ni So Yun Ho na maging parang tunay na commander? Natigilan si Kang na iyon ng ilang segundo. Sanay pa rin siya sa pamumuno ng iba tulad ng dati. Nagpanggap din si So Yun Ho na si Kang na iyon sa pagkakataong ito at sinigawan si So Yun Ho ng ilang salita para magmukhang team leader. Pagkatapos, sinundan din niya si Kang na iyon at humingi ng papuri. Ano man ang sabihin, nagdurusa rin siya sa sakit ng kanyang paparating na regla. Dapat ding makaramdam si Kang na iyon ng kaunting awa kay So Yun Ho. Makalipas ang ilang sandali, kuryusong lumapit si So Yun Ho para obserbahan. May kutob siyang mayroong nasa likod niya. Takot siyang lumingon at patuloy lang siyang tumakbo sa loob. Nang maramdaman niyang napakalapit na ng nasa likuran niya, lumingon siya at nakita niya si Kang na iyon. Talagang nagulantang ang kanyang kaluluwa. Sa totoo lang, si Kang na iyon ang natakot. Malinaw na naramdaman niya ang isang estranghero na dumaan at labis siyang nag-alala kay So Yun Ho, kaya't mabilis siyang tumakbo para hanapin ito. Nang makita niya si So Yun Ho, humihingal pa rin si Kang na iyon na parang maubusan ng hininga. Sa ganitong sitwasyon, nakakapaglaro pa rin si So Yun Ho. Nakita niyang medyo interesante ang laro ang pang-adulto. Kinuha ni So Yun Ho ang posas at pinusasan silang dalawa. Sadyang itinaas pa niya ang susi para inisin si Kang na iyon. Sa kung paanong paraan, natumba silang dalawa at nagpatungan. Ang ganitong kadilim na eksena, kahit paano ipaliwanag, walang sinuman ang maniniwala na malinis si So Yun Ho at Kang na iyon. Mabilis na natuklasan ng tatlong miyembro ng basement ang nakakaloka at nakakatuwang sitwasyon ni So Yun Ho at Kang na iyon. Sa sobrang hiya, nagkandataranta silang dalawa. Sa malayo, isang misteryosong tao ang lihim na kinuhanan ang lahat ng nangyayari. Sa bar, kalmadong naghihintay si team leader Nam kay Johnny. Nag-alok siyang tulungan si Johnny. Gayunpaman, napakamayabang ni Johnny at inilagay pa ang telepono ni team leader Nam sa baso ng tubig. Kung kailangang harapin si Kang na iyon, siya mismo ang haharap dito. Sa bahay ni Kang na iyon, siya at si So Yun Ho ay nagsasaliksik ng produkto ng pag-ibig para sa kababaihan. Bigla siyang sinaktan ng pananakit kaya hindi siya makabangon. Gayunpaman, hindi niya mapigilan si Kang na iyon na umalis kaya kinailangan niyang buhatin ang katawan nito sa supermarket para bumili ng diapers. Nakita niya si Fanny doon at nagulat si So Yun Ho. Ngunit naalala niya na nasa katawan siya ni Kang na iyon kaya siya ay kumalma. Kinaumagahan, paggising niya, nakita niyang puno ng halaman ang bahay na ikinagalit ni Kang na iyon. Tinawagan niya si So Yun Ho upang singilin siya, ngunit hindi sumasagot ang telepono. Pagdating niya sa kumpanya, tinakot siya ng grupo. Pakiramdam niya, seryoso masyado ang lahat sa pagtatrabaho, kaya medyo hindi sanay si Kang na iyon. Ngayong araw ang huling araw para magsumite ng proposal sa kliyente, kaya si So Yun Ho ay napakakusa. Sa seryosong mukha ni Baek Mi-kyung, akala mo ay babaliwalain agad ang proposal na ito. Ngunit hindi, lubos siyang sumang-ayon sa planong subukang muling kulayan ng itim ang buhok. Magkakaroon ng kapansin-pansing pagbabago simula sa imahe upang makakuha ng magandang pananaw mula sa kliyente. Kailangan din na seryoso ang brand ambassador na may kaunting misteryo para mas maging kaakit-akit. Matagumpay ang unang hakbang na nagpasaya sa buong grupo na parang nanalo sa loto. Nakaupo sa likod si Kang na iyon, pinagmamasdan ang lahat at bumiti rin siya, humahanga sa pagsisikap ng buong team. Pagkatapos ng ilang oras ng hirap, naipantay at naipakulay na ng itim ang buhok ni Baek Mi-kyung. Mukha siyang mas maganda kaysa sa orihinal na pulang kulot na estilo. Pagkatapos, magkasamang pinili ni So Yun Ho, Kang na iyon, at Baek Mi-kyung ang lokasyon ng ad para sa produkto. Ang unang hakbang ay itinuturing na matagumpay. Susunod, ang disenyo at imahe ay maingat na inasikaso ni Kim Jae-hwan. Nang makita ni Jo Seung-joon si Kim Jae-hwan, binaliwala niya ito. Nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili dahil doon. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, mas lalong nabaliw si Jo Seung-joon. Sobrang nahumaling siya kay Kang na iyon, kaya gusto niyang isali si Kang na iyon sa bawat kwento. Napagtanto na hindi pa rin siya pinapansin ni Kim Jae-hwan, idineklara niyang ilulubog niya si Kang na iyon at ang basement team para hindi na makabangon pa si Kang na iyon. Hindi na niya hahayaan ang kanyang sarili na mapagod pa. Tinawagan ni Jo Seung-joon ang misteryosong tao at inalok na magbayad ng mas malaki para sirain si Kang na iyon. Sa oras na ito, sa lokasyon ng paupahang tindahan, nalaman ng buong basement team na ipinaupa na ng investor ang lugar sa ibang partido dahil nag-alok sila ng mas mataas na presyo. Nang malaman nilang ang sumira sa kanilang plano ay ang Team 1 ni Joo Hae-rin, nagalit ang lahat ngunit wala silang magawa. Nagpasya si Kang na iyon na maghanap ng ibang kapalit na lokasyon
destinasyon sa lalong madaling panahon. Hindi niya sinasadya na nalaman na nagsara ang butika malapit sa intersection, kaya gusto ni Kang Nayon na upahan ito. Ang katangian ng mga butika ay karaniwang may transparent na salaming pinto, kaya mas maginhawa ito para sa pagpapakita ng produkto. Nang pumunta silang dalawa upang tingnan ang lugar, nakita nilang magulo pa rin ang lahat. Walang kalat-kalat, dagdag pa rito, mahirap makipagnegosasyon dahil wala pa ang may-ari ng gusali na naglalakbay. Tatlong sunod-sunod na aksidente ang nangyari. Nagpadala si Kim Jae-hwan ng emergency notice na humihiling kina So Yun-ho at Kang Nayon na bumalik agad. Ang nangyari ay nabura ang disenyo ni Kim Jae-hwan ng Team 1 ni Joo Hae-rin. Nagmamayabang pa si Joo Hae-rin at hinamon si Kang Nayon. Lahat ng kailangan ni Kang Nayon ay nasa kamay na ni Joo Hae-rin. Gusto niyang magmakaawa si Kang Nayon para pag-isipan niya itong muli. Ngunit kung gagawin iyon, masisira ang pagpapahalaga sa sarili ni Kang Nayon. Naramdaman ni So Yun-ho na sumusobra na si Joo Hae-rin. Nang akmang susugod siya para makipaglaban kay Joo Hae-rin, pinigilan siya ni Kang Nayon. Para sa isang taong tulad niya, hindi na kailangan pang makipaglaban, sayang lang ang lakas. Sa ilang salita at sa kanyang saloobin, ang kayabangan at pagmamataas ni Kang Nayon ay nagpagalit kay Jo Seong-joon kaya sumigaw siya. Hindi rin nagpatalo si Kang Nayon at sumigaw ng mas malakas dahil hindi alam ni Jo Seong-joon na si So Yun-ho ang totoong Kang Nayon kaya nagulat siya sa sagot. Bumisi si Kang Nayon ng may paghamak. Ang kaunting panlilim lang ni Jo Seong-joon ay hindi pa sapat upang talunin siya. Kinabukasan, maagang umaga, masayang pumunta si Jo Seong-joon kasama ang kanyang mga tauhan sa tindahan na nabawi niya mula kay Kang Nayon. Gayunpaman, medyo kakaunti ang bilang ng mga taong dumadaan sa lugar na ito kumpara sa inaasahan. Ipinaliwanag ng may-ari ng pinaupahan na dati ay maraming tao sa lokasyong ito. Ngunit dahil may bagong tindahan na nagbukas ngayon, nagtipon ang lahat sa kabilang panig. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Jo Seong-joon. Sinundan niya ang mga tao patungo sa bagong bukas na tindahan. Nang makita niya si Joo Hae-rin, medyo natakot ang basement team. Akmang sasalubungin na ni Kang Nayon ang espesyal na bisita, ngunit pinigilan siya ni So Yun-ho. Hayaan mo akong lumapit sa pagkakataong ito, sabi ni So Yun-ho, ako si Kang Nayon ngayon. Huminga siya ng malalim upang kumalma at lumapit si So Yun-ho upang kausapin si Joo Hae-rin. Paulit-ulit na siniraan ni Joo Hae-rin si Kang Nayon at ang buong koponan. Para makuha ang lugar na ito, sigurado akong napakamahal ng gastos, sabi niya. Huwag kang umiyak kapag nakita mo ang bill. Ngumiti si So Yun-ho ng may paghamak. Ang kailangang umiyak ngayon ay si Jo Seong-joon, sabi niya. Lumabas na kahapon, habang abala siya at si Kang Nayon na hindi malaman kung paano kontakin ang may-ari ng butika. Hindi sinasadyang tumawag si Baek Mi-kyung at sinabing kakilala niya ang asawa ng may-ari ng butika. Ayon sa kanya, kahit sarado na ang butika, mayroon pa ring isang buwan ang lease, kaya malaya itong magagamit ng grupo ni Kang Nayon. Tuwang-tuwa si So Yun-ho at niyakap si Kang Nayon. Masiglang nagtulungan ang lahat sa pag-aayos upang matapos sa takdang panahon. Kinagabihan, dumating si Kim Jae-hwan sa tindahan para ibigay kay So Yun-ho ang data. Labis ang tuwa ni Kim Jae-hwan nang matanggap niya ang kanyang disenyo na sinira ng Team 1 ni Jo Seong-joon. Sa tuwa, hinalikan niya si Kang Nayon sa pisngi. Nagulantang si So Yun-ho nang makita ito. Ito ang katawan ko, bulong niya. Bakit naman siya basta nalang humalik ng ganoon? Ang lahat ng iniulat ni So Yun-ho ay nagpadilim ng mukha ni Joo Hae-rin sa galit. Umalis siya na walang imik. Sa sandaling iyon, lumabas din si Kang Nayon. Mas kilala niya si Joo Hae-rin kaysa kanino man. Malamang ay naguguluhan siya ngayon. Nahulaan din niya na pupunta si Joo Hae-rin sa kanyang mga kasama, kaya sumakay siya ng taxi at sinundan ito. Pagkababa ni Joo Hae-rin sa taxi, dumiretso siya sa kotse ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, ang lumitaw sa harapan niya ay si Team Leader Nam. Alam niyang naloko siya, kaya akmang bababa siya ng kotse, ngunit nakakandado ang pinto. Upang hindi na maghintay pa si Joo Hae-rin, isiniwalat ni Nam ang dahilan kung bakit siya naroroon ngayon at kung paano niya nadiskubre si Joo Hae-rin. Ikinuwento niya na siya ang nagpakalat ng balita tungkol sa pabrika ng beauty na nagpatigas sa mukha ni Joo Hae-rin. Pakiramdam na niya manipula niya si Joo Hae-rin, gusto ni Team Leader Nam na sundin siya nito sa kritikal na sitwasyong ito. Biglang kumurap ang lahat ng ilaw ng sasakyan doon. Sinamantala ni Joo Hae-rin ang pagkakataon at lumabas ng sasakyan. Nang makita ito, kalmadong lumapit si Kang Nayon at inalo siya. Sa sigasig ni So Yun-ho sa harapan niya, biglang nanghina si Joo Hae-rin. Sinabi niya na galit siya kay Kang Nayon, ngunit wala siyang intensyong patayin siya. Upang makuha ang kanyang tiwala, sinuportahan din ni Kang Nayon si Joo Hae-rin at niyakap siya. Noong nakaraan, ginamit din ni Kang Nayon si So Yun-ho, kaya ngayon ay kailangan lang magpanggap ni So Yun-ho. Upang mapaniwala si Joo Hae-rin na kinamumuhian lang niya si Kang Nayon, susundin siya ni Kang Nayon kaagad. Ginamit din ni Kang Nayon ang pagkakataong ito upang imbestigahan si Joo Hae-rin at nalaman niya na si Joo Hae-rin ang pumasok sa kanyang computer at naglabas ng lahat ng impormasyon. Gusto rin ni Kang Nayon na malaman kung sino talaga ang gustong pumatay sa kanya. Ngunit si Joo Hae-rin ay nanatiling maingat. Paano niya mapagkakatiwalaan ang taong nasa harap niya ng 100%? Gayunpaman, nangako si Kang Nayon sa katawan ni So Yun-ho na tutulungan niya si Joo Hae-rin na isa-isahin ang bawat isa, kabilang sina Team Leader Jang at Team Leader Nam. Mukhang ang estratehiyang ito ni Kang Nayon ay tumama sa sensitibong bahagi ni Joo Hae-rin. Sa oras na ito sa kumpanya, naghahanda si Team Leader Nam ng plano upang ilantad ang lahat ng ginawa ni Joo Hae-rin kay Kang Nayon. Gayunpaman,
Mabilis na nakuha ni Kang Nayon ang telepono ni Team Leader Nam at kinuhanan ang lahat ng kinakailangang ebidensya. Nang matapos, umuwi siya. Dahil tahimik ang bahay, tinawag niya si So Yun Ho. Nang hindi ito sumagot, hinanap niya ito at nakita niya na nakahiga na ito at nawala ng malay. Paulit-ulit niya itong tinawag ngunit hindi ito sumagot kaya kinailangan niyang pisikal na gisingin ito. Dahil sa sakit, biglang nagising si So Yun Ho. Naghinala si Kang Nayon. Nagtaka siya kung bakit nakahiga si So Yun Ho sa dressing room. Ipinaliwanag ni So Yun Ho na nilalamig siya kaya kukuha sana siya ng jacket at hindi sinasadyang napalibutan siya ng itim na usok at nawalan ng malay. Sa kabila ng detalyadong paliwanag na iyon, nagduda pa rin si Kang Nayon. Nang makita ni So Yun Ho na si Kang Nayon ay maingat na nagmamasid sa kanya sa bawat galaw, ginaya rin niya ito at sinimulang tanungin kung ano ang ginawa niya kay Jo Seong-joon sa buong hapon. Nang marinig ni So Yun Ho mula kay Kang Nayon na ginamit niya ang kanyang katawan upang akitin si Jo Seong-joon, nagulantang si So Yun Ho. Sa pagkakataong ito, ipinaalam din ni Kang Nayon na siya at si So Yun Ho ay magiging magkalaban pansamantala simula bukas at kakampi siya kay Jo Seong-joon. Upang makuha ang tiwala ni Jo Seong-joon, kinailangan ni So Yun Ho na talunin si Kang Nayon sa susunod na proyekto. Sa pag-unawa sa layunin ni Jo Seong-joon, agad na sumang-ayon si Kang Nayon at sinimulang pagdugtungin ang lahat ng pangyayari. Ang brand na pinangangasiwaan ng kumpanya para sa promosyon sa pagkakataong ito ay ang brand na inilunsad ng Sage noong nakaraang taon na si Kim Jae-hwan ang pangunahing tagapamahala. Bakit alam ni Joo Hae-rin ang schedule ni Kim Jae-hwan? Hindi naman niya gusto si Kang Nayon, kaya si Kim Jae-hwan ba ang nasa likod ng lahat? Kinaumagahan, nakita ni Team Leader Nam na tumakas si Joo Hae-rin. Hinawakan ni Kang Nayon ang kamay ni Joo Hae-rin na nagpapatunay na kayang gawin ni So Yun Ho ang lahat para kay Joo Hae-rin. Nagtipon ang buong team. Isa sa kanila ang lubos na nakakakilala kay Kim Jae-hwan. Siya ang nag-iisang anak ng vice-presidente at pagkatapos niyang mag-aral sa EVIS, naging department head siya. Napakakakakakakakay niya at naglunsad na ng maraming lokal na brand. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, anumang hawakan niya ay nasisira. 5 taon na ang nakalipas, sinira ni Kim Jae-hwan ang isang herbal brand. Noong nakaraang taon, dahil sa hilig niya sa alak, nilikha niya ang Sage Wine brand at sa huli ay natalo siya ng malaki. Nang makita niya si Kang Nayon, hindi niya ito malimutan. Ngunit ang ating So Yun Ho ay walang ideya kung sino ang taong ito. Kinailangan niyang magkunwari na nagkaroon siya ng amnesia dahil sa aksidente upang magkaroon ng dahilan. Umiti si Kim Jae-hwan at binati siya na maswerte lang siyang nagkaroon ng amnesia dahil kung nawala ang kanyang ina, malamang ay siya ang may kagagawan. Pagkatapos ay may isang misteryosong pahayag si Kim Jae-hwan na nagpaisip kay Kang Nayon. Muling nagsalita si Kim Jae-hwan tungkol sa pagtatalaga ng susunod na gawain sa pinakamahusay na koponan sa kumpanya, kung si Team Leader Jang ba o si Team Leader Joo Hae-rin. Nagdulot ito ng sakit ng ulo kay Kim Jae-hwan. Sa sandaling ito, si Kang Nayon, tinuloy niya ang kanyang ideya na hayaan ang dalawang koponan na maghati sa tagumpay at pagkatalo. Ang huling ideya ay magiging malinaw sa bandang huli. Sa pakiramdam na lubhang kawili-wili ang lalaki sa harap niya, nagbigay si Kim Jae-hwan kay So Yun Ho ng isang paksa para sa presentasyon. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Soju sa Seoul. Kung ito ay ang tunay na So Yun Ho, malamang na nakatingin lang siya at atras. Ngunit ito ay si Kang Nayon at handa na siya sa lahat. Diretsahan niyang sinabi na ang kampanya sa pagbebenta para sa Soju ni Kim Jae-hwan ay dapat itigil. Pangunahin, dahil nakita niya na wala na itong kinabukasan. Ang dami ng nabenta noong nakaraang taon ay bumaba na lamang sa 20% at ang benta ngayong taon ay inaasahang bababa pa ng 120% kumpara noong nakaraang taon. Kung magpapatuloy ito, sa susunod na taon, ang market share ay bababa na lamang sa 2%. Nang marinig ni Kim Jae-hwan ang sinabi ni Kang Nayon, namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ibinangon ni Kim Jae-hwan ang huli niyang natitirang dignidad at sinabing gusto niyang protektahan ang Soju ng mga Koreano. Iyon ang tunay na damdamin at ang pagnanais na ang pambansang pagmamalaki ay manatiling matatag laban sa pagpasok ng dayuhang alak. Gayunpaman, maging ang huling hadlang ay tinanggal ni Kang Nayon. Ang sinseridad at sigasig ng direktor ay hindi maaaring maging trump card. Tila mas naging interesado si Kim Jae-hwan sa taong nasa harap niya. Nagpasya si Kang Nayon na magsumite ng isang ganap na bagong proposal para sa Soju. Magkakaroon ito ng ganap na ibang hitsura at formula kumpara sa nakaraang Soju ng Seje. Napakakumbinsi ng presentasyon ni Kang Nayon. Kaya sumang-ayon si Kim Jae-hwan sa proyektong ito. Dahil ito ay isang kompetensyang presentasyon, hiniling ni Kim Jae-hwan sa team ni Team Leader Jang na magbigay din ng pahayag. Ngunit ang tinawag ay ang pinakabatang miyembro, si Joo Hae-rin. Siyempre, hindi ito nagawa ni Joo Hae-rin. Matapos ang ilang panunuya ni Kim Jae-hwan, umiyak siya at tumakbo palabas. Bukod sa pagiging mahina, ano pa bang kalamangan ang mayroon ang gently team ni Team Leader Jang? Nagbigay siya ng isang linggong deadline. Sa oras na iyon, ang parehong koponan ay kailangang magsumite ng isang presentasyon kung paano gawing Soju ang #1 alcoholic beverage sa merkado. Balik tayo sa biglaang pagbabago ni Kang Nayon. Hindi maintindihan ni So Yun Ho kung ano ang balak niyang gawin, kaya hinila niya ito sa isang sulok upang batiin. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita, tinawag na siya ni Jo Seong-joon kaya kinailangan niyang umalis kaagad. Ayaw magpatalo, kaya si So Yun Ho kasama ang kanyang mga tauhan ay nagpunta upang suriin ang sitwasyon sa merkado. Pagpasok pa lang sa bar, mabilis na binilang ni So Yun Ho at nakita niyang ang soju nga ang pinakamababa ang konsumo. Puno pa rin ang mga kabinet at tila hindi nabibenta. Sa bar, gusto ni Kang Nayon na makipagtulungan si Donggok sa kanya para sa proyektong ito. Bagamat ayaw niyang maging endorser ng soju, nahuli ni Kang Nayon si Donggok. Ang eskandalo na tinulungan ni Kang Nayon na alisin ni Donggok mula pa noong simula
simula ng taon ay nagpapatuloy pa rin, kaya kailangan pa ring sumunod ni Dongguk. Kung gusto ni Dongguk ng kapayapaan, kailangan niyang tanggapin ang kondisyon ni Kang Naeon. Sa kabila ng kanyang galit, walang magawa si Dongguk. Ni sa pag-inom ay hindi niya malabanan si Kang Naeon. Naghintay si Kang Naeon hanggang tuluyan siyang bumagsak. Kinuha ang papel at inilagay ang fingerprint ni Dongguk. Tapos na ang bahagi ng endorser. Pagkabigay pa lang ng mga papeles kay Jo Seong-joon, nawala na rin ng malay si Kang Naeon. Nagmamadaling inalalaya ni Jo Seong-joon si Kang Naeon pauwi sa bahay ni So Yun-ho. Sa oras ding iyon, nakasalubong ni So Yun-ho si Kim Jae-won pauwi. Sinundan niya at piprotektahan si So Yun-ho sa buong daan. Dahil akala niya ay si Kang Naeon ito, inakala ni So Yun-ho na may masamang tao siyang sinusundan, kaya ginamit niya ang kanyang bote ng tubig at pinatamaan ito, na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong ni Kim Jae-won. Balik tayo kay Kang Naeon. Nagpahinga siya ng kaunti at bumalik sa katinuan. Hindi nga, sadyang ginawa niya iyon para akitin si Jo Seong-joon na pumunta dito. Nang marinig ang tunog ng telepono at makita ang pagmamadali ni Jo Seong-joon, agad na bumangon si Kang Naeon at hinila siya sa kanyang bisi. Dahil sa gwapong mukha ni So Yun-ho at matigas na paninindigan, nahirapan si Jo Seong-joon na makawala sa tukso. Nagkalapit sila at naghanda para sa isang matamis na halik. Si So Yun-ho ay nasa kalagitnaan ng isang matinding dilema. Ang team leader ng disenyo, si Jo Hae-rin, ay nagsimula ng umamin at ilabas ang lahat ng nasa loob niya. Mahirap para kay So Yun-ho sa sandaling ito. Kailangan ba talaga niyang halikan si Jo Hae-rin? Nang akmang hahalikan ni Kang Naeon si Jo Seong-joon sa labi, nagising si Jo Seong-joon at agad na lumayo. Upang hindi matukso ni So Yun-ho, mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Jo Seong-joon. Kahit umabot na sa ganito, hindi pa rin siya nadala, kaya mukhang may problema nga ang mukha ni So Yun-ho. O baka naman mali ang pamamaraan niya. Sa oras na ito, sa kotse ni Kim Jae-won, halos mahalikan na niya si So Yun-ho. Ngunit ang paghika ni So Yun-ho ang nagpatigil sa lahat. Sinamantala ni So Yun-ho ang pagkakataon at lumabas ng kotse. Bago umalis, mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig ni Kim Jae-won. Hindi siya nag-aalala na uminom sa iisang baso ng ibang lalaki. Gayunpaman, ang problema ay ang tubig sa baso ay mailasang peach, at ang katawan ni Kang Naeon ay allergic sa peach. Mabilis na nangati ang buong katawan ni So Yun-ho at kinailangan niyang tawagan si Kang Naeon para humingi ng agarang tulong. Mabuti na lang at laging may gamot sa allergy sa bahay. Kaya, ligtas si So Yun-ho. Kinabukasan, pumasok si So Yun-ho sa opisina na may masamang kalooban. Bakit niya pinayagan si Kang Naeon na gumalagala sa labas gamit ang kanyang katawan? Pagkababa niya sa basement, narinig niya ang balita na nag-resign si Jo Hae-rin dahil sa pambabastos ni Director Kim Jae-won. Sa takot na baka gumawa ng kung ano ang nakababata niyang kasamahan, nagmamadaling hinanap ni So Yun-ho si Jo Hae-rin. Lumabas na nakahanap si Jo Hae-rin ng entertainment company na sasalihan. Nagpaalam siya kay team leader at hiniling kay Kang Naeon na bilisan ang pagproseso ng kanyang resignation letter. Biglang naalala ni So Yun-ho ang lalaking kasama ni Jo Hae-rin kagabi na nakita ng buong grupo. Sa unang tingin, amoy panloloko na ito. Masyado pang bata si Jo Hae-rin. Paano siya makakaalis sa bitag na ito? Sa entertainment company ngayon, ibinibigay ng direktor ang kontrata kay Jo Hae-rin para basahin. Ngunit ang kontratang ito ay nasa English lahat na nagpasakit sa ulo ng ating maliit na dalaga. Nang makita niya ang sahod na 1,000,000 won, hindi na nag-isip pa si Jo Hae-rin at agad na pumirma. Pagkatapos niyang pumirma, lumabas ang tunay na kulay ng manloloko. Pilit niyang pinasayaw si Jo Hae-rin ng mga sexy na sayaw doon mismo. Siyempre, hindi pumayag ang bata na gawin ang mga bagay na ito, kaya tumayo siya para umalis. Hinila siya pabalik at pinagbantaan na kung hindi siya susunod, kailangan niyang bayaran ang damages sa kontrata. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, dumating si So Yun-ho at nagkunwaring manager ni Jo Hae-rin, humihingi na paalisin ang dalaga. Masyado silang matalino at napansin nilang nanloloko si So Yun-ho. Magkahawak kamay na tumakbo si So Yun-ho at Jo Hae-rin habang hinahabol sila. Ang habulang ito ay nakita ni Kang Naeon at Jo Seong-joon. Umisi lang si Jo Seong-joon at lumipas na walang pakialam. Matapos ang ilang sandali ng paghabol, sinuportahan ni Kim Jae-hwan at Baek Mikyung sina So Yun-ho at Jo Hae-rin at matagumpay silang nakatakas mula sa mga manloloko pabalik sa kumpanya. Naging tagapamagitan si So Yun-ho kina Jo Hae-rin at Baek Mikyung. Kahit na nagagalit, pareho silang mabait at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Matapos magkasundo, kailangan agad magsimulang magtrabaho ang buong grupo. Napakalakas ng Team 1 ni Jo Hae-rin, kaya kailangang maisagawa ang trabaho ng pinakamabilis hanggat maaari. Nakipagtulungan na rin sina Jo Seong-joon at Kang Naeon kay Dongguk bilang brand ambassador. Dahil sa pagtalikod ni Kang Naeon sa pagkakataong ito, hindi na siya kinausap ni So Yun-ho. Pumasok silang dalawa sa elevator nang hindi man lang nagpapalitan ng salita. Pag-uwi, bawat isa ay nasa kani-kanilang sulok at seryosong ginagawa ang kanilang sariling trabaho. Si Kim Jae-won, na iniisip si Kang Naeon at gustong dalhan siya ng gamot sa allergy, ay hindi makatawag dahil pinatay ni So Yun-ho ang kanyang telepono para makapag-concentrate sa trabaho. Kinaumagahan, magkasabay na dumating ang dalawang team na punong-puno ng sigla. Gayunpaman, lubos na kumpiyansa si Jo Seong-joon sa presentasyon ng produkto ngayong araw.
Inimbitahan din niya si Dongguk na isang napakahalagang asset. Pagpasok pa lang ni Dongguk, nabaliw na ang basement team, maliban kay Soo-yun-ho. Kung nasa lumang katawan lang siya, ano pa bang ipagyayabang ng lalaking ito? Normal lang naman ang kanyang itsura. Mabilis na nakilala ni Dongguk si Kang Na-eon. Ang kanyang tingin kay Kang Na-eon ay puno ng komplikadong damdamin. Sa proyektong ito, nagpa siya ang Team 1 na gamitin ang imahe ng isang celebrity upang maging brand representative. Ang Soju ng Seje ay muling bubuhayin sa pangalang Tiziki. Tungkol sa mga katangian, pinanatili nito ang malakas na lasa at mataas na nilalaman ng alkohol. Ang pangunahing layunin ay atakehin ang market ng matapang na alak sa panig ni Jo Hyrin. Nakakita na rin si Jo Hyrin ng partner sa produksyon at advertising. Kailangan na lang palitan ang disenyo ng bote at pwede na itong simulan kaagad. Sobrang makatwiran ang planong ito kaya lubos itong sinuportahan ni Kim Jae-won. Hindi na rin niya pinansin ang team ni Soo-yun-ho at nagtapos na ito ang kailangan ng Seje. Naramdaman ni Soo-yun-ho ang kawalan ng katarungan at humarap upang humingi ng hustisya. Ngunit kinutya lang siya ni Kim Jae-hwan at iginiit na ang plano ng Team 1 ang hinahanap niya. Habang puno ng pagkadismaya ang basement team, biglang sumugod ang mga reporter at kinubkob si Dongguk. Ang mga larawan niya na nagbebenta ng e-elixir ay naipost na sa lahat ng online news outlet at sumugod na rin ang pulisya sa kanyang bahay para mag-imbestiga. Ngayon lang nalaman ni Dongguk, ngayon niya lang nalaman na niloko pala siya ng lalaki sa harap niya. Gayunpaman, walang magawa si Dongguk dahil napapaligiran siya ng mga reporter. Dumating si Kim Jae-hwan upang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit paulit-ulit siyang tinanong ng mga reporter kung pumirma na ba ang Seje ng partnership agreement kay Dongguk. Paano raw nila hahayaang maging brand ambassador ang isang taong sangkot sa elixir? Sa harap ng board of directors, pinagalitan at pinarusahan si Jo Seong-joon. Ngayon, talagang nasa panganib ang Seje kung walang backup plan. Sa oras na ito, naalala ni Kim Jae-hwan ang team ni Kang Na-eon. Agad niyang ipinatawag ang basement team. Sa lobby ng kumpanya, nagkabanggaan sina Soo-yun-ho at Kang Na-eon. Ipinakita ni Soo-yun-ho ang kanyang pagkainis. Hindi pinansin ni Senior Kang Na-eon ang pagkabata ni Soo-yun-ho at direkta niya itong hinikayat at lubos na pinuri ang ideya ng basement team. Si Jo Seong-joon, matapos punahin, ay umalis na miserable. Nang makita niya sina Kang Na-eon at Soo-yun-ho na malapit na magkatabi, labis siyang naasiwa. Hindi niya akalain na mapagkakatiwalaan niya ang lalaking ito para gabayan siya ng ganoon. Sa harap ng galit ni Jo Seong-joon na tila umuusok, hilingan lang ni Kang Na-eon na maging mapalad siya at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa pulong sa board of directors, malakas na ipinahayag ni Soo-yun-ho ang kanyang ideya sa pagbuo ng brand para sa Seje. Sa kasalukuyan, bumaba ng husto ang pagkonsumo ng alak, ngunit ang produkto ng Seje sa pagkakataong ito ay magpapatuloy pa rin sa pagbebenta. Ngunit ito ay ibebenta sa mga taong hindi mahusay uminom. Sa pagkakataong ito, ibebenta ng Seje Group ang pinakaligtas na uri ng alak na maaaring inumin ng lahat ng uri ng tao, anuman ang kasarian. Ito ay tinatawag na E-mode, isang uri ng alak na walang alkohol. Bagamat medyo naguguluhan ang pamunuan, pumayag din silang ipatupad ni Soo-yun-ho ang ideya. Mabilis na naganap ang isang party at maraming tao ang masiglang sumali upang maranasan ito, lalo na ang mga kabataan na nasa edad ng pag-aaral. Sa oras na ito, habang naghihintay si Soo-yun-ho kay Kang Na-eon, nakasalubong niya si Kim Jae-hwan. Lubos siyang nag-alala at nagtanong tungkol sa allergy ni Kang Na-eon noong nakaraang araw at humingi rin ng paumanhin sa awkward na halik sa kotse ng gabing iyon. Gayunpaman, ito ay si Soo-yun-ho. Kaya naman, hindi niya gaanong pinansin. Ang lahat ay sumama sa isang damdamin ng kasiyahan. Hindi nalalasing sa alak kundi nalalasing sa masayang kapaligiran, iyan ang motto ng brand na ito. Habang naglalaro, nakita ni Soo-yun-ho na papalapit si Kang Na-eon. Agad siyang kumuha ng 2 bote ng alak para alukin ang kanyang senior. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali at hindi pagiging maingat, nagkamali si Soo-yun-ho at kumuha ng soju na may alkohol. Ang alak ay nagpatulo sa kanila at hindi namamalayang nahulog sila sa halik ng isa't isa. Bagamat si Soo-yun-ho ang unang kumilos, hindi nag-atubili si Kang Na-eon na tanggapin ito. Hindi kalabisan na sabihing ang alak ay isa lamang dahilan para maipahayag ng mga taong nalalasing sa pag-ibig ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ang isang romantikong tagpo ng pagmamahalan ni Soo-yun-ho at Kang Na-eon ay buong-buong nakita ni Kim Jae-hwan. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng isang tao. Matapos ang matamis na halikan nila ni Soo-yun-ho, pumunta si Kang Na-eon sa restaurant para makipagkita sa nag-imbita sa kanya. Lumabas na si Team Leader Nam at Director Han. Gayunpaman, pagbukas pa lang niya ng pinto at pagpasok, bigla siyang nahilo. Si Soo-yun-ho, na nasa bahay noong oras na iyon, ay nakaramdam din ng katulad na sensasyon. Sabay silang nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising ang ating bida. Ang kanyang pakiramdam ay tila sasabog ang kanyang ulo. Nang tumingin siya sa salamin, biglang nagulat si Soo-yun-ho. Nakabalik na siya sa kanyang gwapong katawan, hindi niya maitago ang kagalakang ito. Sumigaw si Soo-yun-ho kaya hindi maintindihan ni Director Han at Team Leader Nam. Hindi maintindihan ni Director Han at Team Leader Nam kung bakit biglang naging hyper si Soo-yun-ho mula sa pagiging kalmado. Sa bahay, nakabalik na rin si Kang Na-eon sa kanyang orihinal na katawan. Gayunpaman, nalilito pa rin si Kang Na-eon dahil hindi siya makapaniwala. Pinaalis niya si Kim Jae-hwan ngunit ayaw nitong umalis. Hindi siya naniniwala na nagde-date sila ni Soo-yun-ho at iniisip pa nga niya na may hawak si Soo-yun-ho laban sa kanya. Walang sabi-sabi, nagsimula si Kim Jae-hwan magluto ng masarap na hapunan para kay Kang Na-eon. Ngunit pagkatapos pa lang niyang matapos, bago pa man niya marinig ang pasasalamat, hiningi na agad ni Kang Na-eon
Nayon ang tulong niya. Gusto niyang hanapin ni Kim Jae-hwan kung nasaan si Seo Yun-ho ngayon. Nagalit si Kim Jae-hwan, hindi niya maintindihan kung bakit patuloy niyang binabanggit si Seo Yun-ho. Sa sandaling ito, mabilis na sumugod si Seo Yun-ho sa pinto at niyakap si Kang Nayon, patuloy na nagsasabi ng mga bagay na mahirap intindihin para kay Jeonjin. Nakita ni Jeonjin na hinawakan ni Seo Yun-ho si Kang Nayon at inis na inalis ang kamay niya. Nag-away silang dalawa na ikinainis ni Kang Nayon. Sa puntong ito, hiniling niya kay Seo Yun-ho na pumasok sa silid para mag-usap sila ng sarilinan. Bago umalis, nagkunwari si Seo Yun-ho na pinapaboran siya na ikinagalit ni Jeonjin. Pagkapasok pa lang sa silid, kinontrol na ni Kang Nayon si Seo Yun-ho. Tinanong niya kung bakit bumalik sa simula ang lahat. Medyo nagsisisi si Kang Nayon dahil sa sandaling dumating ang pagkakataong makaganti, nagpalit sila. Sa kanilang pribadong pag-uusap ni Seo Yun-ho, hinikayat ni Director Han si Seo Yun-ho na kumampi sa kanya at isinalaysay ni Seo Yun-ho ang lahat. Ang sinabi ng direktor kay Seo Yun-ho ay narinig ni Kang Nayon. Kung talagang sangkot si Director Han sa kasong ito, tiyak na may ebidensya pa rin na gusto niyang patayin si Kang Nayon dahil hindi siya gaanong maingat na tao. Sa pakiramdam na maaaring kailanganin ni Kang Nayon ang tulong niya, nagsimulang magbigay ng kondisyon si Seo Yun-ho. Kung tutulungan niya si Kang Nayon sa trabaho, hindi dapat magkaroon ng anumang romansa si Kang Nayon kay Johnson. Tumango si Kang Nayon at bumulong, gusto kaya ako ni Seo Yun-ho. Siya pa nga ang unang humalik sa akin. Naguluhan si Seo Yun-ho at nagdahilan, hampas lang iyon, simbolo ng pagkakaibigan. Ikaw ang nauna. Natahimik si Kang Nayon at hindi makasagot. Naalala niya ang nangyari kagabi at napaisip siya. Pagkaliwanag ng kanyang isip, napagtanto niya na ang halik na iyon ang nagpabalik sa kanilang dalawa sa kanilang orihinal na estado. Tiningnan ni Kang Nayon si Seo Yun-ho na puno ng misteryo at pinigil niya ito. Ngunit mabilis si Seo Yun-ho, binaligtad siya at tumakbo palabas. Hindi niya maaaring mawala ang kanyang gwapong mukha at kaakit-akit na katawan isang beses pa sa kadiliman ng gabi. Sinimulan ni Kang Nayon na alalahanin ang lahat ng ginawa ni Director Han sa likod niya at ni Kim Jae-hwan 5 taon na ang nakakaraan. Kung gusto niyang maglaro, lalaruin niya ito hanggang sa huli. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Jeonjin si Director Han upang tanungin ang sitwasyon, ngunit tumanggi itong makipagkita sa kanya. Sa awa sa kanya, ibinunyag ni Team Leader Nam kay Jeonjin na nakahanap si Director Han ng isang kliyente upang makipagtulungan. Iyon ay si Seo Yun-ho. Nanlaki ang mga mata ni Jeonjin sa pagkamangha. Nang dumating ang gabi at pinatay ni Jeonjin ang lahat ng ilaw, nagulantang si Kang Nayon sa kanyang silid at nagmadaling naghanap ng daan palabas. Gayunpaman, mabilis na binalot ng isang itim na usok ang kanyang katawan. Habang tulala pa rin si Jeonjin at hindi maintindihan ang nangyayari, bumangon si Seo Yun-ho at mabilis na tumakbo patungo kay Kang Nayon. Nang makita niyang tumatakbo si Seo Yun-ho upang tulungan si Kang Nayon, mabilis ding tumakbo si Jeonjin, ngunit itinulak siya ni Kang Nayon. Marahil ay dahil sa nagkapalit na sila ng katawan, mas naramdaman niya ang kaligtasan kay Seo Yun-ho. Sa kabilang banda, si Seo Yun-ho lang ang nakakaunawa sa kanyang takot sa dilim. Pinalayas siya ni Kang Nayon. Nararamdaman ni Jeonjin ang kawalan ng kapangyarihan at kahihiyan, ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan, natural na bumalik si Kang Nayon sa posisyon niya bilang numero 1 na nawala niya sa loob ng ilang buwan at muling ibinaba si Jeonjin para maging empleyado ng basement team. Nagalit siya at hindi pinayagan ni Kang Nayon na magpahinga ang lahat kahit isang minuto. Tinawag ni Kang Nayon ang buong kumpanya para sa isang pagpupulong. Simula ngayon, hindi na niya hahayaan ang sinuman na maging tamad. Ang unang proyekto ay ang pagtatayo ng brand para sa isang coffee shop na may kasamang martial arts training center. Sa kabila ng pagiging masigasig ng basement team na magboluntaryo, ibinigay niya ito sa Team 3. Ang susunod ay ang plano para sa pagtatayo ng isang fashion store na unang ilulunsad sa Seoul Shopping Mall na ipapakita ni Kang Nayon. Ibinigay ni Kang Nayon sa Team 4 ang pagbuo ng brand para sa entertainment company na para sa Team 2 at sa huli ang River Inn para sa basement team. Sa pagkarinig ng inn na ito, lahat ay umiling sa pagkadismaya dahil matagal na itong bangkarote. Halos maiyak si Jeonjin. Gusto lang niyang humawak ng marangal na brands at ayaw niyang makisama sa mga ganitong kalokohan. Malumanay na inaliw ni Seo Yun-ho, baka may dahilan ang ginawa ng team leader. Ngunit walang awang itinanggi ni Kang Nayon na wala itong dahilan. Ang dahilan kung bakit mayroong basement team ay para harapin ang ganitong klaseng mahihirap na proyekto. Kaya huminto na ang lahat sa pagtatanong at magtrabaho ng seryoso. Sa oras ng trabaho, ang mga kasamahan ay nag-aalala para kay Seo Yun-ho dahil ang inn ay halos 55 taon nang nandoon at mukhang napakahina na parang malapit ng gumuho. Sa nakakatakot na hitsura nito na parang may multo, tiyak na maniniwala ang lahat. Nararamdaman ng lahat na nakakapanindig balahibo si Kang Nayon. Noong nasa basement team pa siya, magkakasama sila na parang isang pamilya. Ngayon, bilang team leader, binigyan niya agad ang kanyang mga tauhan ng isang baliw na proyekto na hindi pa nakikita. Gusto niya talagang linawin ang sitwasyon dito. Upang suriin ang aktwal na sitwasyon, pumunta ang buong basement team sa River Inn. Gayunpaman, si team leader Jeonjin lang ang wala. Tinawagan ni Benny si Jeonjin, ngunit hindi siya sinagot. Nag-text pa si Jeonjin at sinabing gawin ng team ang gusto nila. Huwag niyo lang siyang abalahin. Nag-alala si Kang Nayon, hindi niya alam kung magiging matagumpay ba ang proyektong ito nang walang team leader. Mabilis na inaliw ni Seo Yun-ho, nandito ako, kaya hindi na kailangang mag-alala ang lahat. Kahit hindi sigurado kung magiging maayos ba talaga ang lahat, gumaan ang pakiramdam ng lahat.
lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nakilala nila ang apo ng may-ari ng inn. Magalang silang pinalayas ng bata dahil ayaw niyang gumawa ng anumang brand. Sinubukan nilang kumbinsihin siya, ngunit ayaw makinig ni Ami. Sa galit, kumilos si So Yun-ho. Totoong may dahilan ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, kailangang ibigay ni Ami ang susi ng sirang inn kay So Yun-ho. Ang pagpapasya sa loob ng inn ay talagang nakakatakot. Ang amoy ng amag ay hindi mawawala kahit gumamit ng isang buong lalagyan ng disinfectant. Si So Yun-ho, na pinakamatapang sa team, ay tumili nang makita ang ipis na tumakbo ng pagkapasok niya sa silid. Naisip ng grupo na umatras, ngunit paglabas pa lang nila ng pinto, ay nakasalubong agad nila ang isang babaeng multo. Muling sumigaw sila sa ikalawang pagkakataon. Mukhang maraming calories ang nasunog ng team sa survey na ito. Masyadong malaki ang salitang babaeng multo, ngunit ang may-ari ng inn ay mukha na ring nakakatakot. Matapos ang ilang pag-uusap, pinalayas niya ang buong grupo pabalik, sa kabila ng paghiling niya noon na i-upgrade ang inn. Talagang nakakalito ang ginawa niyang ito. Nakalabas sa kalsada, hindi alam ng grupo kung paano ayusin ang sitwasyon. Sa puntong ito, nagpasya si So Yun-ho na pumasok upang kumbinsihin ang may-ari ng bahay sa isa pang pagkakataon. Agad pagkatapos niyang tawagan si Direktor Han, sumakit ang ulo ni So Yun-ho at nahilo. Ganito rin ang nangyari kay Kang Na-eon na nakikipag-usap sa isang kontrata sa pakikipagtulungan sa proyekto. Matapos mawala ang pagkahilo, napagtanto ni So Yun-ho at Kang Na-eon na muling nagkapalit ang kanilang kaluluwa. Dahil sa walang kwentang pagpapalitan na ito, pansamantalang pinalayas ni Kang Na-eon ang lahat. Sakto namang nagring ang mensahe sa telepono ni So Yun-ho. Sa kuryosidad, binuksan niya ito at nakita na mensahe ito mula kay Direktor Han. Sinabi niyang ipapaalam niya kay So Yun-ho ang gusto nitong malaman, ngunit may kondisyon. Iyon ay ang gawing walang saysay ang proyekto ng pagpapalawak ng tatak ng V-motor na pinangangasiwaan ni Kang Na-eon. Nagkataon namang nasa kumpanya si So Yun-ho at nakikipag-usap sa kasosyo. Nakita niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Kang Na-eon, kaya inalok niya itong umuwi na para magpahinga, ngunit hindi niya alam na ibang tao na ang kaharap niya ngayon. Pagbalik ni So Yun-ho sa bahay at nakita si Kang Na-eon na naghihintay, nagulat siya. Walang pasabi, mabilis na tinanong ni Kang Na-eon si So Yun-ho tungkol sa text ni Direktor Han sa kanya. Nagdahilan lamang si So Yun-ho na nagkukunwari lamang siyang sumusunod sa kanya upang makasakay sa kanyang bangka. Ngunit nang tanungin ni Kang Na-eon kung ano ang ipinagawa ni Direktor Han kay So Yun-ho, sinabi niyang wala pa. Hindi pa tapos ang usapan. Nagmamadaling umalis si So Yun-ho, ngunit pinigilan siya ni Kang Na-eon. Gusto niyang halikan si So Yun-ho upang makabalik sa orihinal nilang estado. Naglaban silang dalawa hanggang sa dumating si Jeonjin at sinira ang misteryosong kapaligiran. Nagulat si So Yun-ho at itinulak si Kang Na-eon. Gusto pa ring ipagpatuloy ni Kang Na-eon ang kilos, ngunit sa sandaling ito ay sumakit ang kanyang ulo at muling bumalik ang dalawa sa kanilang orihinal na estado. Nakatayo si Jeonjin sa pagitan ng dalawa. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari na naging dahilan ng ganitong kakaibang pagkilos ni So Yun-ho at Kang Na-eon. Hindi na naglihim si Kang Na-eon at ipinagtapat kay Jeonjin na nagkapalit sila ng kaluluwa. Siyempre, hindi na intindihan ni Jeonjin ang sinasabi ni Kang Na-eon. Pagod na rin siya. Ayaw na ni Kang Na-eon na magsalita pa at dumiretso sa banyo. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang tanungin si So Yun-ho kung nasaan ang kanyang panloob na damit. Nagulat si Jeonjin nang marinig ito. Bakit hinawakan ni So Yun-ho ang panloob na damit ni Kang Na-eon? Sobra na ito. Pagdating sa kumpanya kinabukasan, nag-text ang V-motor sa kanya at tinanong kung gusto ba talaga niyang kanselahin ang partnership. Agad na tinawagan ni Kang Na-eon si So Yun-ho para malaman ang buong sitwasyon. Nang mabanggit lang ang V-motor, pareho silang sumakit ang ulo at nahilo. Muling nagpalit ang kanilang mga kaluluwa. Papunta na sana si Kang Na-eon sa kumpanya para hanapin si So Yun-ho nang pigilan siya ng 3 miyembro ng basement team. Nag-usap ang grupo ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin makahanap ng solusyon. Habang nagkakagulo ang lahat, sa komentaryo tungkol sa pagtimpla ng kape ni Kang Na-eon, nainis na siya at tumayo upang umalis. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang ilaw. Binalot ng dilim ang paligid na halos ikamatay ni Kang Na-eon sa pagkahilo. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit nasa katawan siya ni So Yun-ho, ganito pa rin ang nararanasan niya. Nakita ang pagbagsak ni So Yun-ho, mabilis na tumakbo ang grupo upang tulungan siyang makatayo. Magkakasama silang nagkapakapal sa dilim. Sa sandaling ito, lumitaw ang may-ari ng bahay na ikinagulat ng lahat at napasigaw. Buti na lang at bumalik na ang kuryente. Unti-unting nawala ang takot. Ngayon, mas naging magiliw ang may-ari ng bahay kaysa sa unang pagkikita nila. Humingi rin siya ng paumanhin sa masamang pagtrato niya kahapon sa mga taong tumulong sa kanya. Hindi rin masamang tao si Ami, ang apo ng may-ari. Simula nang mamatay ang kanyang ina, naging pabaya na siya magsalita. Naalala ni Kang Na-eon na isa rin siyang ulila. Hindi niya itinago ang katotohanan na iyon sa matanda at sa lahat. Maraming aliw at paghihikayat ang ibinigay ng matanda sa kanya. Sa totoo lang, gusto ni Hemi na ayusin ang inn dahil napakaluma na nito, ngunit ayaw din niyang ayusin dahil maraming alaala ang lugar na ito. Ang pag-uusap ng may-ari at ni Kang Na-eon ay talagang nakaantig sa lahat. Kinabukasan, nang handa nang lumabas si Ami, nakita niya ang grupo na bumati sa kanya nang may paghamak, ngunit tumayo si Kang Na-eon at ipinahayag ang kanyang hangarin. Dahil sa pag-uusap nila kagabi, napansin niyang labis na pinahahalagahan ni Hemi ang bahay na ito. Mula sa orasan hanggang sa mga drawing ni Ami noong bata pa siya, hanggang sa maliit na bisikleta na ginagamit ni Ami
Ami bilang laruan, lahat ay itinago ng matanda. Aayusin ng basement team ang inn upang maging malinis, presko, at may kaunting nostalgia, at higit sa lahat, mapanatili ang lahat ng magagandang alaala ng maglola. Nang marinig ito, parehong natuwa sina Hemi at Ami. Sa huli, natapos na ni Kang Nayon ang lahat. Ibinigay niya ang natitira sa 3 miyembro ng basement team at mabilis na tumakbo upang hanapin si So Yun-ho. Sa sandaling ito, dumating muli ang mensahe ni Director Han para kay So Yun-ho. Inanyayahan niya itong pumunta sa Seiji Group bukas. Sobrang nag-aalala si Kang Nayon, hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni So Yun-ho. Pagkasakay pa lang ni Kang Nayon sa taxi, nahilo na naman siya. Muling nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa. Nang mahimasmasan si Kang Nayon, nakita niya ang sarili na nakatayo sa isang tindahan ng bulaklak. Kumuha siya ng mga bulaklak mula sa tindera at agad na tinawagan si So Yun-ho. Sinagot agad ni So Yun-ho ang tawag at sinabing, "Alam ko na," bago binaba ang telepono. Halos mabaliw si Kang Nayon. Binuksan niya ang audio recording at nalaman na tinanggihan ni So Yun-ho ang pakikipagtulungan sa proyekto ng V-Motor. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Bukod pa roon, ipinaalam pa niya ito kay Kim Jae-hwan at pinayuhan si Jeonjin na alagaan siya sa mga darating na araw. Gusto na naman kaya ng lalaking ito na gumawa ng problema para sa kanya? Binasa ang mensahe ni So Yun-ho. Agad na nagpunta si Kang Nayon sa Vongduyan Pagoda. Hawak ang litrato ni So Yun-ho at ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi pa rin maintindihan ni Kang Nayon kung bakit siya tinawag ni So Yun-ho doon. Pumasok si So Yun-ho sa templo at ipinaalala sa kanya ang 2 taon na ang nakakaraan sa lecture hall. Gayunpaman, hindi iyon ang unang pagkikita nilang dalawa. Binigyan ni So Yun-ho si Kang Nayon ng 1 linggo upang maalala ang lahat at taos pusong humingi ng tawad. Sa sandaling iyon ay titigil siya. Hindi naintindihan ni Kang Nayon at dahan-dahang binalikan ang kanyang mga alaala. Sa sandaling ito, isang agos ng alaala ang dumaan sa isip ni Kang Nayon. Baka ito ang kaso ng pabangong kandila 5 taon na ang nakakaraan. Nakatayo sa harap ng River Inn, umiti si Jeonjin ng may kalokohan. Pumunta siya doon para hanapin si Kang Nayon, ngunit hindi niya nakita. Ang grupo mula sa basement ay nainis nang makita siya. Ito marahil ang pinakawalang ginagawang empleyado sa pelikula. Maliban sa pagkain at paghahanap ng gulo, kay Kang Nayon, tila wala nang ibang ginagawa si Jeonjin. Papunta na sana si Kang Nayon sa sasakyan nang tumawag si Jeonjin. Gusto niyang bigyan ng sorpresa si Kang Nayon. Sa pinakamalaking website ng kumpanya, may ipinaskil na kakaibang larawan ni Kang Nayon na may pamagat na pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa mga krimen ni Kang Nayon sa nakaraan. Nagkagulo ang buong kumpanya. Mabilis na umuwi si Kang Nayon, ngunit hindi niya nakita si So Yun-ho. Magulo ang kanyang silid at nakakalat sa sahig ang mga papeles tungkol sa insidente 5 taon na ang nakakaraan. Habang iniisip niya ito, lalong nagdududa si Kang Nayon na may kinalaman ang insidente ng pabangong kandila doon. Sa parehong pagkakataon, dahil sa pag-aalala kay Kang Nayon, dumiretso si Jeonjin sa bahay para hanapin siya. Gayunpaman, ang pagtugon sa tapat na damdamin ni Jeonjin ay ang pagiging malamig lamang ni Kang Nayon. Dahil sinira ni So Yun-ho ang proyekto ng V-Motor ni Kang Nayon, nagpa siya si Director Han na ibunyag ang katotohanan tungkol sa insidente ng pabangong kandila 5 taon na ang nakakaraan. Ang insidente noon ay ganap na sa ilalim ng direksyon ni Kang Nayon. Gayunpaman, itinago niya pa rin ang ebidensya kung sakaling tumalikod si So Yun-ho anumang oras. Sa sandaling ito, nakaupo si So Yun-ho sa Vongduyan Pagoda at tinitingnan ang lapida ni Jaeyoon. Naalala niya muli ang kagustuhan nitong gumawa ng pabangong kandila. Isang bahid ng pagkabahala ang lumitaw sa mukha ni So Yun-ho nang makatanggap siya ng tawag mula kay Director Han. Nais niyang sumunod si So Yun-ho sa kanyang utos bago niya ibigay sa kanya ang ebidensyang magpapatunay na nagkasala si Kang Nayon. Agad na pumunta si So Yun-ho sa ayon sa kanyang kahilingan. Determinadong ituloy ni Kang Nayon ang proyekto ng V-Motor. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagpasok ng mas malalim ay makikita niya ang kahinaan ni Director Han. Para hindi mapayapa si Kang Nayon, bumalik si Jeonjin sa kumpanya upang magsimula ng gulo. Alam niya ang tungkol sa insidente ni Kang Nayon, 5 taon na ang nakakaraan at direkta niyang tinukoy si Kang Nayon bilang ang taong nagnakaw ng ideya ng iba. Ayaw nang magsalita pa ni Kang Nayon sa isang taong walang utak. Bago siya umalis, pinayuhan lang niya si Jeonjin na alagaan ang kanyang sarili. Hintayin na lang na mapatalsik si Director Han at wala na ring matatakbuhan si Jeonjin. Sa mismong sandaling ito sa GI, nagpupulong ang konseho upang magpasya sa paglagda ng kontrata sa pagbuo ng brand. Pumasok si Kang Nayon at humiling na ipresenta ang kanyang proyekto. Tiwala siya na may kakayahan siyang higit sa sinuman sa kumpanya. Gayunpaman, hindi alam ni Kang Nayon na mas mabilis kumilos si Director Han at itinalaga si So Yun-ho na tanggapin ang proyekto para sa kanya. Parehong nasa iisang kumpanya sina So Yun-ho at Kang Nayon, ngunit nag-aagawan sila para sa isang proyekto na ikinagulat ng konseho ng V-Motor. Dahil sa esensya, kailangan lang nila ng isang team na pinakamahusay na gaganap sa pagpupromote na ito. Habang nagtatalo ang dalawa, lumitaw ang matinding pananakit ng ulo at muling nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa. Bumalik ang mga alaala sa 5 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, unang nakita sina So Yun-ho at Kang Nayon sa Seje. Pumunta siya para magpasa ng proyekto ng pabangong kandila para tulungan ang matalik niyang kaibigan na si Jaeyoon. Ngunit dahil hindi siya nakipag-appointment, hindi siya pinapasok. Habang hindi sila nakatingin, nagkabanggaan sina Kang Nayon at So
Yun-ho. Dito nagsimula ang kanilang hindi nakikitang koneksyon. Pagpasok sa conference room, nalaman ni Kang Na-eun na napagkamalan ang kanyang mga dokumento sa dokumento ng lalaking nakilala niya kanina. Dahil sa matinding pangangailangan, sinubukan ni Kang Na-eun na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng proyekto ng pabangong kandila ni So Yun-ho. Ito ay talagang isang mapaminsalang pagkakataon. Minsan, ang pagiging masyadong matalino ay nagdudulot din ng maraming masamang kahihinatnan. Samantala, habang naglalakad si So Yun-ho sa kalye, napansin niya na napagkamalan niya ang proposal ng babae kanina. Gayunpaman, hindi alam ni So Yun-ho na ang kanyang proposal ay naaprubahan na at may isang linggo si Kang Na-eun para makahanap ng kakaibang amoy para sa proyektong pabangong kandila. Dahil siya ang mentor ni Kang Na-eun, napansin agad ni Kim Jae-won na ang presentasyon na ito ay hindi handa. Bagamat mahusay ang ginawa ni Kang Na-eun, kung makapasa lang siya sa proyektong ito, maaari siyang ma-promote bilang team leader. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Kang Na-eun ay ang pagdadala ng kanyang pagiging oportunista ng labis. Hindi siya nag-isip ng labis at patuloy niyang ginamit ang talino ng ibang tao. Ginagawa itong sarili niyang proyekto. Matapos ang masusing pananaliksik, pumunta siya sa tradisyonal na lumang nayon upang humiling ng pagpapalitan ng mga pamamaraan ng paggawa ng pabango. Ang matanda ay tila isang taong pinahahalagahan ang kanyang propesyon at ayaw ipagbili ang pamilyar na recipe, ngunit nakuha ni Kang Na-eun ang kanyang kahinaan. Ang kanyang anak na lalaki ay kasalukuyang naghihirap dahil sa sakit. Ang malaking halaga ng pera ay ang kailangan niya sa oras na ito. Matapos ang negosasyon, umalis si Kang Na-eun na may pananaw ng isang nagwagi. Alam niyang hawak niya na ngayon ang kailangan ng kalaban, kaya tiyak na makukuha niya ang gusto niya. Nang umalis ang grupo ni Kang Na-eun, dumating si So Yun-ho sa bahay ng craftsman ng motor. Pagkapasok pa lang niya, nagulat siya sa ingay na nagmumula sa loob ng bahay. Ang anak ng craftsman ng motor ay muling nagkasakit. Mas naging paborable ang sitwasyon para kay Kang Na-eun. Ang craftsman, tinanggap ng isiki na paunlarin ang formula para sa proyekto ng pabangong kandila at sa natatanging amoy nito, naging mainit na usapan ang Chaman scented candle ng SEG. Ang popularidad ng isiki ay nag-ambag sa pagiging kakaiba ng Chaman scented candle. Naghahanda na rin ang mga brand para sa susunod na hakbang upang ilunsad ang produktong ito sa pandaigdigang merkado. Ang tagumpay na lampas sa inaasahan ay lubos na nagpasaya kay Jaha. Ang mga nangungunang hotel ay naglalabas na ng maramihang order para sa produktong ito ng SEG. Batay sa mga resulta, makakagawa si Kang Na-eun ng mga hinihingi na gusto niya at espesyal na ipapatupad ito ni Jaha para sa kanya. Bagaman naiinggit at naninibugho si Director Han, ngunit wala siyang magawa. Napakalaki ng impluensya ng Chaman scented candle ngayon. Kumalat na ang impormasyon tungkol sa Chaman scented candle sa lahat ng pahayagan. Naiiyak si Jaeyoon nang mabasa ang balita at naunawaan ang hinanakit ng kanyang matalik na kaibigan. Tumayo si So Yun-ho sa harap ng kumpanya upang humingi ng hustisya. Nagpaskil siya ng bandila na nag-uutos sa kumpanya na ipaliwanag kung bakit napakaraming pagkakatulad ng Chaman scented candle sa Firefly scented candle. Gayunpaman, ang kanyang ginawa ay itinuring lamang na isang walang kabuluhang gawa ng pagsisira at pinalayas si So Yun-ho ng mga gwardiya. Kung patuloy siyang manggugulo, mapipilitan silang tumawag ng pulis. Mabilis na tumakbo si So Yun-ho sa reception desk at nakuha ang listahan ng numero ng telepono ng mga departamento. Tinawagan niya si Kang Na-eun upang tanungin siya tungkol sa pagnanakaw niya ng ideya. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Kang Na-eun bago ibaba ang telepono. Binigyan pa niya si So Yun-ho ng isang linggo upang patunayan na ginawa niya iyon. Bagaman matapang ang kanyang mga salita, malinaw na makikita sa mukha ni Kang Na-eun ang pag-aalala. Ngayon, tungkol naman kay Jaeyoon, dahil sa labis na pagkabigla sa nangyayari, nawalan siya ng kontrol at aksidenteng nahulog ang kandila sa sahig na sumunog sa lahat ng dokumento. Isang mahina at baldado na babae tulad ni Jaeyoon ay hindi nakalabas sa apoy. Nang dumating ang ambulansya, wala na siya magpakailanman. Lahat ng alaala tungkol sa insidente 5 taon na ang nakakaraan ay bumalik kay So Yun-ho at Kang Na-eun. Sa sandaling ito, muling nagpalitan ng kaluluwa ang dalawa. Si So Yun-ho, na nasa katawan ni Kang Na-eun, ay tumayo sa harap ng League Moto Council at humingi ng pag-atras. Ngunit si Kang Na-eun, na nasa katawan ni So Yun-ho, ay mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Pansamantala siyang humiling ng pagpapaliban at magkakaroon ng presentasyon sa susunod. Sa labas, nagsimulang magtalo ang dalawa ng mainit. Hindi maintindihan ni So Yun-ho kung paano si Kang Na-eun ay patuloy na umuusad sa kanyang karera sa kabila ng lahat ng kalabuan nang walang anumang pagsisiyasat sa sarili. Ngunit tila wala siyang ganito. Hindi nga niya naaalala kung sino siya. Ilang beses na siyang nanalangin na magkapalit sila ng katawan upang magawa niya ang gusto niyang gawin sa kanya. Mukhang nararamdaman din ng mga Diyos na patas ito. Kaya tinupad nila ang kanyang hiling. Tumawa si Kang Na-eun at sinabing So Yun-ho ay hangal. Dapat niyang ibalik agad ang lahat sa dati. Ngunit kahit si So Yun-ho ay walang solusyon. Kinutya ni So Yun-ho si Kang Na-eun, karaniwan, kapag nagpapalitan ng kaluluwa ang mga karakter, kailangan nilang magbago para bumalik sa dati. Pero sa iyo, mukhang wala ng lunas. Pagkatapos nito, tumalikod si So Yun-ho at umalis. Pinilit pa rin ni Kang Na-eun na hawakan ang kamay ni So Yun-ho at pilitin siyang halikan, ngunit mukhang pagod na si So Yun-ho sa kanya. Ang tingin niya kay Kang Na-eun, bukod sa pagkamuhi, ay maihalong pagkabagot at paghama. Ang buong kwento nilang dalawa ay nakita ni John Jin. Nakakubli sa likod ng pinto at narinig ang lahat. Naisip niya kung gaano ito kakatwa at katawa-tawa. Kinaumagahan, pagdating niya sa trabaho, dumating si Director Han at pinayuhan si So Yun-ho
Yun-ho tungkol sa pagpapabagsak kay Kang Na-eon. Hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay ang taong kinamumuhian niya ng lubos. Samantala, sa opisina ni Kang Na-eon, pinunit ni So Yun-ho ang lahat ng litrato na may kinalaman kay Direktor Han. Papunta na sana siya palabas nang pigilan siya ng basement team. Narinig nila na tinanggap ni team leader Kang Na-eon ang proyekto ng Big Motor, kaya't dumating sila upang tumulong. Dahil sa maagang natapos ang proyekto ng The River Inn, sinabi ni Jeonjin kay team leader Nam na nagkapalitan ng kaluluwa sina So Yun-ho at Kang Na-eon. Nang marinig ito, humalakhak si Nam Si-in. Akala niya, masyado ng maraming pelikula ang napanood ni Jeonjin. Gayunpaman, nang makita niya ang seryosong mukha ni Jeonjin, hindi na siya makatawa ng malakas. Kung talagang nagkapalit sila ng kaluluwa, madali nilang maalis si Kang Na-eon sa laro. Parang naintindihan na ni team leader Nam ang problema. Sinimulan niya ang kanyang investigasyon. Nang makita niya si Kang Na-eon sa opisina, agad niyang nahulaan na iyon ay si So Yun-ho. Sinubukan niyang buksan ang pinto at inanyayahan ang buong team na sumama sa kanilang team building sa susunod na pagkakataon. Lubos na nagulat si Si-hee Nam nang kalmadong pumayag si Kang Na-eon dahil wala pang taon na sumama si Kang Na-eon sa anumang pagdiriwang ng kumpanya. Baka nga ito na ang totoong So Yun-ho. Dahil sa proyektong ito, nagtrabaho si So Yun-ho at lahat ng miyembro ng basement team hanggang hating gabi. Habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga baterya, natuklasan ni Fanny ang isang kumpanya na gumagawa din ng teknolohiya para sa paggawa ng liquefied hydrogen batteries. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi ng VE sa kanila na ito ang unang teknolohiya na lumitaw sa bansa at sila ang unang nag-imbento ng liquefied battery na magagamit. Dahil sa pagka-curious, pumunta ang grupo upang tingnan ang kalagayan ng kumpanya. Pagdating nila, nilamig sila. Mukhang matagal nang inabandona ang pabrika. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng bodega at sa harap nila. Si Kang Na-eon pala iyon. Nauna siya kay So Yun-ho. Pagdating ng grupo sa opisina ng direktor, nakakita sila ng medyo nakakalito na tanawin. Ang direktor ng kumpanyang ito ay napakagaling sa paggawa ng baterya. Ngunit dahil maliit na kumpanya lang sila, inapak-apakan sila ng Big Motor, partikular na nagnakaw ng ideya. Nang malaman ni So Yun-ho na nauna si Kang Na-eon para manipulahin ang isip ng lalaki, medyo nanlumo siya. Ayaw niyang maulit ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, pinulong ni So Yun-ho ang lahat at inihayag na magpepresenta siya tungkol sa produkto ng dalawa sa presentasyon ng V Motor Company. Kailangan niyang ipaalam sa lahat na ang may-ari ng teknolohiyang ito ay ang dalawa Nag-alala si Anzo. Hindi rin kinakailangang pumunta sa mismong V Motor Company para gawin iyon, mas mabuti pang direkta na lang na umatras. Pagkarinig sa sinabi ni John, sumang-ayon din sina Fanny at ate gayunpaman, gustong ituloy ni So Yun-ho hanggang dulo. Naisip niya na sa loob ng Big Motor, malamang na maraming tao ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan na ito. Kung malalaman nila, magkakaroon ng pagbabago. Ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Kung natatakot ang lahat, hindi niya sila pipilitin na sumama sa kanya. Nagpulong ang buong basement team sa isang sulok upang magplano at sa huli ay nagpasya silang mag-imbestiga sa paligid. Gusto nilang malaman kung ano ang ginawa ng bunsong lalaki sa proyektong ito matapos kopyahin ang mga dokumento mula sa computer ni So Yun-ho. Tinanggay ang buong basement team dahil sa batang si So Yun-ho. Kahit alam niyang ninakaw ng Big Motor ang teknolohiya, pinilit pa rin niyang ipromote ang kanilang imahe. Talagang masamang tao si So Yun-ho, pero sobrang unfair kay So Yun-ho. Narito siya at pinagmumura pa rin siya ng lahat. Para mapanatili ang kaligtasan ng lahat, nagpasya si So Yun-ho na gawin ang kasong ito ng mag-isa. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsasaliksik at pagkuha ng mga tauhan upang subaybayan, nakuha ni Direktor Kang Na-eon ang password sa pribadong silid nito. Lumabas na ang ebidensya na hawak ni Han-hee ay ang drive ng proyekto ng Firefly Scented Candle. Sinunog niya ito, hindi maintindihan kung paano niya ito nakuha. Sa oras na ito, sa opisina ni So Yun-ho, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Sa oras na ito, nalusutan ni team leader Nam ang kwarto at binura ang lahat, kasama ang pag-reset sa factory settings. Lahat ng program na ginagawa niya ay nabura na. Matapos ang ilang sandali ng pagkadismaya, nabawi ni So Yun-ho ang kanyang pag-iisip at nagsimulang muli mula sa simula. Nang palabas na siya, nagsalita ang basement team at gustong makasama ang team leader. Napangiti si So Yun-ho at tinanggap ang kahilingan ng lahat at pagkatapos ay sabay-sabay silang kinuha ang direktor ng dalawa company na si Jang. Sa oras na ito, sa opisina ni Direktor Han, nag-usap sila ni Direktor Yung Chai ng V Motor. Habang nag-aalala si Yung Chai tungkol sa pag-aayos ni Direktor Han ng mga taong magpo-promote, nag-aalala naman si Direktor Han tungkol sa V Motor. Ang hindi maayos na pag-aayos ng pagnanakaw ng teknolohiya ng dalawa ay nagpatawa kay Yung Chai sa kahihiyan at pinagtakpan ang lahat ng ebidensya. Ang patunay na nilikha ng dalawa ang binhydro na likido ay binawi at nawasak na. Kakarating lang ni So Yun-ho at ng basement team sa dalawa company nang makita nila ang isang sasakyan na naglalaman kina Kang Na-eon at Direktor Changjo na kakalabas lang din ng gate. Nagalit siya ngunit wala siyang magawa. 2 o 3 beses nang pinabayaan niyang mag-isa si Kang Na-eon ng ganoon. Dahil sa kaguluhang ito, personal na dumalo ang presidente ng V Motor sa presentasyon. Nagpahayag
Nagbunyag ng pagkabahala si Director Han dahil hinayaan niyang masaksihan ng presidente ang panloob na kaguluhan na ito. Hindi rin alam ng presidente na ang kanyang mga tauhan ay nangahas na magnakaw ng copyright ng produkto. Kumpiyansa siya sa electric technique ng kanyang kumpanya at kahit manalo pa sina So Yun-ho o Kang Na-eon, hindi malulugi ang Leaf Company. Bago magsimula, pinuntahan ni Kang Na-eon si So Yun-ho at binigyan siya ng presentasyon dahil nasa katawan niya ito ngayon. Ginawa ito ni Kang Na-eon para sa kanyang sarili. Ibinigay din niya pabalik ang software ng Firefly Scented Candle Project sa may-ari nito. Kung parusahan man siya dahil dito, ay dahil karapat-dapat siya. Sa oras ng presentasyon, inilantad ni So Yun-ho ang lahat ng kasinungalingan ng direktor ng V. Lumabas sa screen ngayon ang dalawa Z Company at ang kanilang liquefied hydrogen electric battery product para sa commercial cars at sila ang unang kumpanya na gumawa nito. Ngunit kinikilala ito ng VH Motor bilang kanilang produkto. Nang ipinakita ni So Yun-ho ang larawan ng direktor ng dalawa Z Company, biglang namatay ang screen. Nagmamadali si Yung Chai na ipaliwanag sa presidente at sa board na ito ay isang aberya at ipagpapaliban ang presentasyon sa ibang araw. Gayunpaman, hindi basta-basta palalampasin ni So Yun-ho ang pagkakataon. Tinanggap niya ang paggawa ng presentasyon nang walang tulong upang ilantad ang kasong ito. Ikinuwento ni So Yun-ho ang tungkol sa direktor ng dalawa Z Company na si Jang, na bata pa lang ay mahilig na sa mga kotse. Dahil naimpluwensyahan siya ng kanyang ama na nagtatrabaho sa isang repair center, inilaan niya ang kanyang passion sa mga sasakyan. Mula noon, naging pagmamalaki ito ng kanyang ama nang matagumpay niyang malikha ang unang liquefied hydrogen electric battery sa bansa. Pagkatapos, para gawing komersyal ang baterya na ito, ipinromote niya ito, ngunit walang sinumang ang nakapansin. Sa huli, dahil sa kakulangan sa suporta, lalo na sa kapital, kahit na sila ang unang lumikha ng liquefied electric battery product, nabigo pa rin ang dalawa. Si Yung Chai, na kinontra, ay bumaling at humingi ng ebidensya kay So Yun-ho. Gaya ng inaasahan ni So Yun-ho, inihanda niya ang lahat. Sa oras na ito, naghihintay si Changjo sa labas kasama ang sasakyang gumagamit ng unang henerasyon ng liquefied hydrogen electric battery ng dalawa. Si So Yun-ho, na nasa katawan ngayon ni Kang Na-eon, ay nagpahayag na hindi na niya ipopromote ang produktong ito ng V Motor Company dahil ang pangalan na ginagamit ng V ay isang walang halagang pagkopya. Gusto niya nabilhin ng V ang karapatang ari ng produkto ng dalawa. Ito mismo ang marketing plan na nais niyang imungkahi sa V Motor. Bagaman kulang sa lakas para sa pagpapaunlad, hindi naman kulang ang dalawa sa technical capability. Kung mamumuhunan ng wasto ang sa dalawa magbibigay ito ng marketing efficiency na bilyon-bilyong beses na mas mahalaga kaysa sa advertising. Naramdaman ng presidente ng V na napakaganda ng ideya ni So Yun-ho. Bibilihin niya ang kasaysayan ng pagbuo ng produkto ng dalawa. Gayunpaman, una sa lahat, kailangan munang malaman kung sino ang nagnakaw ng teknolohiya. Sa puntong ito, pumasok si Kang Na-eon at sinabing may internal V investigation na nagaganap na nagpanik sa direktor na si Han at kay Yung Chai. Naglakad siya ng may dignidad at inilantad ang panlilinlang ni Direktor Han. Sa screen ay ang recording. Nagmamadaling nagtalo ang dalawa, nagtuturuan. Nang maramdaman niyang lumalala ang sitwasyon, mabilis na namagitan ang presidente at nangakong haharapin nila ni So Yun-ho ang bagay na ito ng mabilis. Matapos ang presentasyon, hiniling ni Kang Na-eon na kausapin si So Yun-ho. Gayunpaman, galit pa rin siya at ayaw siyang patawarin. Pagkatapos umalis, hinalikan ni Kang Na-eon si So Yun-ho at nangakong ibibigay sa kanya ang gusto niya kinabukasan. Habang nakaupo sa kanyang opisina, biglang naalala ni Kang Na-eon ang maikling panahong nakasama niya si So Yun-ho. Ang kanyang imahe ay umiikot pa rin sa buong bahay. Kinaumagahan, pagkagising, naramdaman ni So Yun-ho ang pananakit ng buong katawan. Lumabas na ang kanyang kaluluwa ay bumalik sa kanyang katawan. Binuksan niya ang HB na nakuha niya kay Kang Na-eon kahapon para tingnan. Ang imahe ng kanyang dating matalik na kaibigan ay lumitaw na nagpaiyak kay So Yun-ho. Sa dulo ay ang video na kinuna ni Kang Na-eon upang linawin ang insidente ng Firefly Scented Candle. Buong puso niyang inamin ang kanyang hindi sinasadyang kaalaman sa pagkakaroon ng produktong ito at ang kanyang pagnanais na makipagtulungan. Ngunit tinanggihan ng CF Group ang lahat ng kanyang kagustuhan. Nang kausapin ni Kang Na-eon si Senior Kim tungkol dito, pinayuhan siyang ipikit na lamang ang kanyang mga mata at ipagpatuloy ang paggawa ng gusto ng grupo. Kung may mangyari, si Director Kim ang direktang mananagot kahit na siya ang tagapamahala. Direktang para sa proyektong Itraman, ngunit hindi niya napigilan ang insidenteng ito, kaya't siya ay nanahimik na lamang at hinayaan itong lumubog sa limot. Sa huli, dahil sa pakiramdam ni Kang Na-eon na labag ito sa kanyang konsensya, hindi niya ito matanggap at kinailangan niyang gumawa ng video ng pagtatapat at magpadala ng taos-pusong paghingi ng tawad sa may-ari ng Firefly Scented Candle. Nang matagpuan niya ang address kung saan nakatira si Jaeun, huli na. Pagpasok pa lang niya sa pinangyarihan ng sunog, naramdaman ni Kang Na-eon na tila binabalutan siya ng itim na usok. Dali-dali siyang tumakbo palabas at nahulog ang EXP sa pinangyarihan. Pagkatapos mapanood ni So Yun-ho ang self-recorded video ni Kang Na-eon, pinuntahan niya ito. Naisip niya na si Kang Na-eon ay napakatigas ng ulo, kaya gusto lang niyang humingi siya ng taos-pusong tawad. Pero ang totoo ay gumawa na siya ng video at nagtapat agad pagkatapos. Ngayon, hindi na niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Kasabay nito, galit na galit si Director Han dahil iniimbestigahan
siya sa kasong pagnanakaw ng teknolohiya. Dahil din sa insidenteng ito, maraming tao ang naniniwala na kailangan ng mga panukalang batas para sa kriminal na pagtrato sa malalaking korporasyon kapag nagnanakaw sila ng mga ideya mula sa maliliit na kumpanya. Si Direktor Han ay tinanggal sa trabaho at si Kang Nayon ay isinasaalang-alang para sa promosyon. Ang basement team, pagkatapos ng maraming pagsubok at paghihirap, ay na-promote na rin bilang Team 1. Tungkol sa pagkakalagay ni Direktor Han sa matinding sitwasyon ni Kang Nayon, ayaw niyang mamatay na kasama siya. Kaya malamang na hindi siya ang gustong pumatay sa kanya. Ang natitira ay si Jo Seong-joon at Senior Kim. Sino sa kanilang dalawa ang salarin o may iba pa? Napakahirap malaman dahil sa masamang panahon nakansela ang team building trip. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ni ate at hinila niya ang lahat pabalik sa kumpanya para maglaro. Dahil ayaw sumali ni So Yun-ho, ang mga miyembro ng basement team na ngayon ay Team 1 ay pumunta mismo sa kanyang bahay para dukutin ang isang bihag sa gitna ng araw. Pagdating nila, nagtama ang tingin ni So Yun-ho at Kang Nayon. Pareho silang nakaramdam ng hiya sa komportableng espasyong ito. Inilatag ni ate ang mga patakaran ng unang laro. Bawat isa ay maaaring pumunta sa entablado at hilingin sa isang taong gusto niyang sumama sa kanya sa entablado, isang tao na gusto nilang labanan o marahil ay isang tao na gusto nilang paglabasan ng damdamin. Si Young-i ang unang nabunot kay Johnson at ang taong gustong imbitahin ni Johnson ay si So Yun-ho. Gayunpaman, umalis agad si So Yun-ho pagkatapos. Nakita ito ni Kang Nayon at sinundan si So Yun-ho. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Senior Kim. Hiniling niyang makausap si Kang Nayon ng pribado sandali. Tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, labis na curious si Kang Nayon. Hindi niya maintindihan kung paano madali itong nalampasan ni Senior Kim. Tapat ding sinabi ni Kang Nayon ang kanyang pagdududa tungkol sa kanyang aksidente kay Kim Si-jae. Pakiramdam niya, ang taong kamakailan ay gustong pumatay sa kanya. At ang sanhi ng insidente 5 taon na ang nakakaraan ay isang serye ng mga hinala na nagtanong kay Kang Nayon kung sino iyon. Sa loob, patuloy na ipinaliwanag ni ate ang susunod na laro na tinatawag na Treasure Hunt. Sa larong ito, random na magpapares ang computer ng 2 tao at sina Jo Seong-joon at Kang Nayon ay isang team. Masaya siyang tumakbo sa itaas upang gayain siyang bumaba, ngunit hindi sumali si Kang Nayon. Direkta pa niyang tinanggihan ang one-sided love ni Jo Seong-joon na nagpadismaya sa kanya. Habang abala ang lahat sa paglalaro ng Treasure Hunt, si Kang Nayon ay naghahanap din ngunit ng ibang bagay. Lumapit siya sa desk ni Jo Seong-joon at hindi sinasadyang nakita ang isang susi ng locker. Sa sandaling ito, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Muling sumambulat ang hirap sa paghinga ni Kang Nayon. Hirap siyang gumapang palabas upang maghanap ng liwanag. Nakita ni So Yun-ho na patay ang ilaw at naisip si Kang Nayon. Nagmadali siyang hanapin ito at natagpuan si Kang Nayon sa pasilyo. Nang akmang tatawag siya ng tulong, pinigilan siya nito. Sinisi niya ito kung bakit lagi siyang nagpapakasakit at nagdadala ng lahat ng pasanin. Bakit napakahirap para sa kanya na magreklamo o humingi ng tulong? Kailangan niya ng isang beses na hiling mula sa kanya upang legal na makasama si Kang Nayon. O kaya naman, dahil humingi na siya ng tawad 5 taon na ang nakakaraan, hindi na niya kailangan pang malaman kung mananatili pa rin siya o hindi. Nang magkapalit ang kanilang mga kaluluwa, naisip ni So Yun-ho na ito na ang pagkakataon upang pabagsakin si Kang Nayon. Ngunit habang mas marami siyang nalalaman tungkol dito, mas naramdaman niya na hindi siya masamang tao. Kung hindi lang siya pumunta sa SIF noong araw na iyon, hindi sana sila nagdusa ng ganito. Ito ba ang tadhana nilang dalawa? Pagkarinig nito, labis ding nasaktan si Kang Nayon. Patuloy na dumadaloy ang kanyang luha. Umaasa siyang mula ngayon, magpapatawaran na silang dalawa at hindi na mamumuhay sa pagdurusa. Buong pagmamahal na tinitigan ni So Yun-ho si Kang Nayon. Marahan niyang hinalikan ang labi nito. Sa kanyang panaginip, nakita ni So Yun-ho si Jae-yoon na lumitaw sa kanyang harapan at hindi na ito naghihirap pa. Dahil sa kanyang sitwasyon, sa loob ng 5 taon, naghirap si So Yun-ho sa pagpaplano ng paghiganti. Ngayon, maaari na siyang mamuhay ng masaya. Ito rin ang magiging huling paalam ni Jae-yoon. Pagkagising ni So Yun-ho kinaumagahan at nakita ang mensahe ni Kang Nayon sa tabi niya, napangiti siya at nasiyahan. Pumunta siya sa opisina upang makipagkita dito. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ni So Yun-ho ang kanyang pagnanais na makasama si Kang Nayon at alagaan ito. Dahil naroon si So Yun-ho, ibinunyag din ni Kang Nayon sa kanya ang kanyang natuklasan. Kagabi, sa VSP, ay ang eksena kung saan pinatay si Kang Nayon. Ang taong nagtulak sa kanya sa video ay walang iba kundi si Jo Seong-joon. Nang malaman niyang pininsala ni Jo Seong-joon si Kang Nayon, gusto agad ni So Yun-ho na gulpihin ito at ipasa sa pulis. Ngunit pinigilan siya ni Kang Nayon. Gusto niyang personal na harapin ang bagay na ito. Nag-aalala si So Yun-ho na muling malalagay sa panganib si Kang Nayon, ngunit pinakalma siya ni Kang Nayon. Kung nandito ka na, ano pa ang ikakabahala ko sa panganib? Ang paghawak kamay ni Kang Nayon ay labis na nagpakalma kay So Yun-ho. Sa reunion ng klase, nang tanungin siya ng lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, walang pag-aatubiling inamin ni Kang Nayon na mayroon siyang boyfriend na nagngangalang So Yun-ho. Si So Yun-ho, na nasa bahay noong panahong iyon, ay labis na nag-aalala kaya nag-text siya kay Kang Nayon para tanungin ang sitwasyon. Ipinahiwatig ni Kang Nayon kay So Yun-ho na malapit nang kumilos ang lalaking iyon. Hindi pa siya natatapos magsalita nang makita niya ang nakamaskarang tao sa kanyang opisina. Sa wakas, lumabas din siya. Sa paghamon ni Kang Nayon, lumapit ang masked rabbit at inatake siya. Sa sandaling ito, dumating si So Yun-ho sa tamang oras. Walang sabi-sabi, tumakbo siya at sinuntok ang masked rabbit. Dahan-dahang lumapit si Kang Nayon at tinanggal ang maskara ng lalaki. Walang iba kundi si Jo Seong-joon. Tinanong niya kung kailan siya nito nadiskubre. Ipinakita niya ang 8th
crispy na nagpalito kay Jo Seung-joon. Malinaw na nakita ang takot sa kanyang mukha. Alam ni Kang Nayon na hindi si Jo Seung-joon ang tipo ng taong sumusuko kapag hindi niya makuha ang gusto niya, kaya pinilit niyang tanungin kung sino ang nasa likod nito. Nang maramdaman niyang nahihirapan si Jo Seung-joon sumagot, direktang tinanong ni Kang Nayon kung si Senior Kim ba iyon. Nang makita ni Kang Nayon ang gulat na reaksyon ni Jo Seung-joon, nakumbinsi siyang tama ang kanyang hula. Naniwala si Jo Seung-joon kay Kim Se-ji na kung sasaktan niya si Kang Nayon at ilalagay ito sa isang miserableng sitwasyon, mapapansin siya nito. Hindi niya rin naman balak patayin siya, gusto lang niya siyang takutin ng kaunti. Nagalit si Kang Nayon, pakiramdam niya ay bulag siya para makipagkaibigan sa taong ito ng matagal. Pagkatapos magsalita, pinalabas ni Kang Nayon si Jo Seung-joon. Sa sandaling ito, biglang nagbalita ang VP na may anak sa labas si Kim Jae-hwan. Napangiti si Kang Nayon, parehong lumang trick na naman tulad ng 5 taon na ang nakakaraan. Sa kanyang opisina, tumatawa si Kim Jae-hwan ng malakas sa tuwa. Nakakatawa talaga ang balitang ito. Alam ng lahat na siya ay pinagbibintangan lang, kaya hiniling niya kay Director Kim na mag-post ng paglilinaw. Ngunit iginiit nito na kahit mag-post pa, walang maniniwala. Sa madaling salita, hindi sila interesado kung may anak si Kim Jae-hwan o wala, kundi gusto lang niyang makita kung paano niya haharapin ang problema. Napansin ni Kim Jae-hwan na tama nga ang sinabi ni Kim Seo-jin. Sa sandaling ito, nagduda rin siya ng kaunti. Bakit halos kapareho ito nang nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Noong araw na iyon, may nangyari sa kanya at si Director Kim ang lumutas nito. At ngayon din, ganoon pa rin. Ngunit hindi masyadong nag-isip ang binata at hinayaan pa rin si Kim Seo-jin na lutasin ang problema para sa kanya. Nag-aalala si Jo Seung-joon sa labas. Hindi niya alam kung paano lulutasin ng kanyang senior ang problemang ito. Paglabas niya at nakita ang nag-aalalang mukha ni Jo Seung-joon, inihayag ni Kim Se-ji na siya ang nagpakalat ng chismis. Kung gusto niyang matuto mula sa kanya, kailangan niyang tingnan ng mabuti kung paano niya hinaharap ang mga taong humahadlang sa kanya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Kang Nayon at ang iba pa, dinala ni Kim Se-ji ang abiso ng pagtanggal kay Kang Nayon. Nagdaos siya ng press conference, ipinipresenta ang issue ng matinding pang-aapi at pagsasamantala ni Kang Nayon sa mga empleyado. Naghihintay ang publiko ng solusyon mula sa SIP. Pagkatapos, mabilis na naipost sa bulletin board ng kumpanya ang balita ng pagtanggal sa kanya. Tungkol sa bagay na ito, nagsimula na ring kumilos ang pulisya. Nagdududa sila na tumatanggap siya ng suhol at inireklamo ng isang incident. Sa utos ni Kim Se-ji, si So Yun-ho ay inaresto din matapos ang 0 oras na investigasyon. Pinalaya na rin si Kang Nayon. Labis ang tuwa ng basement team nang bumalik si Kang Nayon. Lahat ng galaw ni Director Kim ay nakuha na ni Kang Nayon. Nayon ay nagplano na ng lahat, pati na rin ang pagdukot sa kanya ni So Yun-ho. Ngayon, tingnan natin kung paano niya lulutasin ang lahat. Ngayon ang araw kung kailan si Kim Se-jae ay kukunin ang posisyon bilang managing direktor ng SEJ, kapalit ni Director Han na siniba. Dumating si Kang Nayon kasama ang kanyang mga tauhan upang batiin siya. Kagabi lang, nagkaroon sila ng kahangahangang operasyon ng pagliligtas. Pagkakita kay Jo Seung-joon, humingi ng tawad si Kang Nayon at naging tapat. Dahil mayroon siyang layunin na kailangan niyang matupad, masyado siyang nakatuon sa kanyang sarili at hindi niya napansin ang damdamin ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkarinig nito, napaiyak si Jo Seung-joon. Nabatid din ni Jo Seung-joon na matagal na siyang nagkakamali, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimulang muli. Gusto ring humingi ng tawad ni Jo Seung-joon kay Kang Nayon. Nagyakapan silang dalawa at sabay na umiyak ng ilang sandali. Biglang nagbalik ang magagandang alaala ng nakaraan. Inaliw at pinasigla ni Kang Nayon si Jo Seung-joon, pagkatapos ay binalingan niya si So Yun-ho at kinalagan ito. Dito na nagtaka si Jo Seung-joon kung paano nalaman ng lahat ang lugar na ito. Lumabas na si Team Leader Nam ay sumunod at nag-espiya para kay Kang Nayon. Ang voice recorder na maingat na itinago ni So Yun-ho ay na-record ang lahat ng pagdukot ni Kim Se-ji. Sa sandaling ito, sa bulwagan, kumpiyansa si Kang Nayon na kaya niyang sirain si Kim Se-ji. Kinuha niya ang mikropono at tinanong si Kim Jae-hwan kung bakit niya naisip na kayang lutasin ng paraan ng pagharap ni Director Kim ang kanyang problema ng maayos gamit ang isang malaking issue. Hindi niya lubos na naunawaan kaya direktang tinanong niya si Kang Nayon kung ano ang gusto niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kang Nayon at sinabi agad ang kanyang intensyon. Kayang burahin ni Kang Nayon ang chismis at bigyan si Kim Jae-hwan ng pagkakataong mamuhay ng mas mahusay. Ito ang magpapatunay kung sino ang karapat-dapat na italaga bilang managing direktor. Sa sandaling ito, ipinakita ng basement team ang plano ni Kang Nayon sa screen. Ito ay ang muling pagbabrand para sa Seongsu Group. Bagaman hindi masyadong napansin ang proyekto ng lokalisasyon sa Seongsu Ward, natagpuan niya at ng kanyang mga tauhan ang mahalagang punto tungkol sa mga pagkain, produkto ng kultura, at maging ang mga kwento na naglalaman ng maraming katapatan. Nais niyang mamuhunan ang CC Group, ipamahagi at i-advertise para sa mga maliliit na negosyante. Bukod pa rito, ang maskot ng Seongsu ay ang batikang, mainit at palakaibigang leader na si Kim Jae-hwan. Pagkarinig nito, bahagyang naantig si Kim Jae-hwan. Bago pa man magawa ang anuman, nakita na niya ang kanyang sarili bilang napakagaling. Lubos na sumang-ayon si Kim Jae-hwan sa ideyang ito ni Kang Nayon. Sa pakiramdam na handa na si Kang Nayon na pabagsakin muli siya, tinawagan ni Director Kim ang pulisya. Gayunpaman, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang putulin ito ng kanyang sariling boses na na-record. Ang mga gawa at masamang plano ni Kim Se-ji ay nailantad sa buong bulwagan. Pagkatapos marinig ang lahat, labis na nadismaya si Kim Jae-hwan at umalis. Hinila siya nito pabalik at ipinaliwanag ang lahat. Ngunit hindi naniwala si Kim Jae-hwan. Dagdag pa rito, nagpatotoo pa si Jo Seung-joon na ang pagtulak niya kay Kang Nayon na naging sanhi ng kanyang
pinsala at pagka-ospital, ay iniutos ni Director Kim. Lalo itong nagpaiba sa pananaw ni Kim Jae-hwan kay Kim Se-ji. Wala nang magawa si Kim Se-ji. Lantaran ding inamin ni Kim Se-ji na siya ang pumatay kay Jae-yoon. Nawala ng kontrol si So Yun-ho at akmang susugurin ito para sakalin, ngunit hinila ni Kang Na-eon ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, dumating na rin ang pulisya upang arestuhin si Kim Se-ji sa kasong pag-uutos at pagtulong sa pagpatay. Ang mga dokumento ng krimen ay malinaw na nagpapatunay na hindi makakatanggi si Kim Se-ji. Maging si Jo Seong-joon ay kailangan ding tanggapin ang parusa para sa kanyang sinadyang pananakit. Nang makaalis na ang lahat, marahang hinikayat ni Kang Na-eon si So Yun-ho. Talagang napakabuti ng kanyang pagtitiis. Nang mismong araw na iyon, tinawag ni Kim Jae-hwan si Kang Na-eon upang simulan ang proyekto ng lokalisasyon. Para sa kanya, napakagalang, palakaibigan at madaling lapitan ito. Sa madaling salita, simula sa susunod na linggo, aaprubahan niya ang kanyang proposal para maisakatuparan ang proyektong ito. Nag-aalangan si Kang Na-eon, hindi pa nangahas na gawin agad dahil kakatapos lang niyang pabagsakin si Kim Se-ji. Gayunpaman, sinabi ni Kim Jae-hwan na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Sa pinakahuling pulong, iaangat niya ito sa posisyon ng managing direktor. Kasabay nito, sisibakin din si team leader Nam. Sa pagkakataong ito, kinailangan ng lahat sa kumpanya na kilalanin ang kakayahan at talento ni Kang Na-eon. Tahimik na pinanood ni So Yun-ho si Kang Na-eon mula sa likod. Masaya rin siya dahil sa tagumpay na nakamit nito ngayon. Tahimik na tinitingnan ang dating basement office. May kaunting panghihinayang si So Yun-ho, ngunit gusto niya ng kaunting oras upang makarecover. Naiintindihan din ni Kang Na-eon si So Yun-ho at hinayaan siyang magbakasyon sa trabaho. Ngayon na siya ay isang managing direktor, ayaw na niyang maapektuhan pa ang kanyang kalooban ng anumang bagay mula sa nakaraan. Tahimik na nilinis ni Kang Na-eon ang lahat ng bagay na nagpapalungkot at nagpapabigat sa kanyang loob at itinapon sa basurahan at sinimulan niyang tamasahin ang magandang buhay. Ang kumpanya ay muling tumanggap ng bagong batch ng mga intern. Pinagmamasdan ang bagong batch ng mga tao. Nadismaya si Jo Seong-joon dahil walang mukhang kasing ganda ng Kai. Muling binanggit ni So Yun-ho ang relasyon nila ni Jo Seong-joon na bumalik sa dati. Naging mas mahinahon din ang ugali ni Kang Na-eon na naging dahilan upang mas maging komportable ang working atmosphere nila. Tanghali noon, hiwalay na nakipagkita si Jo Seong-joon kay Kang Na-eon. Nangako siyang hindi na niya ito guguluhin mula ngayon. Habang nag-uusap silang dalawa, bahagyang nakita ni Kang Na-eon ang anino ni So Yun-ho. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Siguro dahil sobra niya itong namimiss kaya nagkamali siya ng tingin. Minsan, gusto rin niyang tawagan ito, ngunit nagbago ang isip niya. Nang makita na malungkot si Kang Na-eon, dumating ang basement team para aliwin siya at binigyan siya ng bagong proyekto. May bagong brand na lumitaw sa Seong-sudong na kailangan ng kumpanya ni Kang Na-eon na i-commercialize. Gayunpaman, gusto nilang itayo ang kanilang tindahan sa pundasyon ng dating handmade shoe workshop. Nabalitaan na ang direktor doon ay napakagwapo. Napangiti si Kang Na-eon. Hindi niya alam kung gaano kagwapo para ganoon na lang ang paghanga ni Jo Seong-joon. Kinabukasan, habang nakaupo at nagre-research, narinig ni Kang Na-eon ang mga yabag. Hindi siya nagmamadaling lumingon, ngunit nagsalita muna na hindi maaaring itayo ang tindahan sa shoe workshop dahil iyon ang natatanging halaga ng Seong-sudong. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya. Ang nakatayo sa harap ni Kang Na-eon ngayon ay si So Yun-ho. Talagang ang bumalik siya. Hindi mailarawan ang kagalakan ni Kang Na-eon. Ngumiti si So Yun-ho at niloko si Kang Na-eon dahil sa alam niya ang direktor. Si Jo Seong-joon ay isang taong hindi pipili ng paraan para makabuo ng isang brand. Ngunit marahil nagkamali ka kung sino ang kinakausap mo. Napangiti si Kang Na-eon at nagkatinginan silang dalawa. Hinalikan ni So Yun-ho ang mga labi niya ng buong pagmamahal. Ang pag-ibig sa pagitan ni So Yun-ho at Kang Na-eon ay tunay na namulaklak matapos ang matagal na paghihiwalay.